Fang Yuan, may sumigaw sa kanya, hinihinging ibigay agad ang autumn sikada, nangangakong magiging walang sakit ang kanyang kamatayan. Ang sikada ay isang espiritual na bagay na nagpapahintulot sa isang tao na bumalik sa nakaraan matapos mamatay. Gayunpaman, sa bawat paggamit nito, sinisira nito ang hibla ng tadhana at sanhi na ginagawang mas hindi matatag at mapanganib ang mundo. Nagbabala ang lalaki na sa araw na ito, lahat ng matuwid na paksyon ay nagtipon upang wasakin siya at ang lungga ng demonyong ito. Isa pa, na may nag-aapoy na mga kamay, tinawag si Fang Yuan na isang lintik na demonyo. Para lang mapadalisay ang sikada, pumatay siya ng libo-libo at gumawa ng hindi mabilang na mga kasalanang hindi mapapatawad. Isang babae naman ang nagsalita, sinasabing hinamak siya ng demonyong ito at ninakaw ang kanyang kadalisayan 300 taon na ang nakalipas. Hindi lang niya minasakar ang kanyang pamilya, kundi nilipol din niya ang 9 na henerasyon. Mula sa sandaling iyon, ang kanyang puot para sa kanya ay nag-alab ng walang hanggan. Lahat sila ay humarap kay Fang Yuan, sinasabing ngayon ang araw na makikita nila siyang patay. At narito na ang presensya ng huling kalaban, basang-basa sa dugo, nakatitig gamit ang isang pulang mata. Isang patak ng dugo ang bumagsak sa lupa, at lahat ay sumugod, habang si Fang Yuan ay kalmadong hinarap silang lahat. Lumipas ang 6 na oras, wasak ang buong lupa habang pinalilibutan nila siya. Tumingin si Fang Yuan sa gilid, sapat na para mag-atubili ang isa sa kanila. At pagkatapos ay dumating ang unang tula ng alamat. Lulubog ang araw sa ibabaw ng bughaw na bundok, ang buwan ng taglagas kasama ang hangin ng tagsibol. Ang umaga ay parang pinong buhok, at ang gabi ay parang nyebe. Anuman ang tagumpay o kabiguan, kapag lumingon ka, wala nang natitira. Kapag bumibig ka si Fang Yuan ng tula, lagi ko itong ipapaliwanag, dahil walang saysay na basahin ang mga tanawin nang hindi nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Ang paglubog ng araw sa bughaw na bundok ay nangangahulugang gaano ka man magningning, sa huli ay papatayin ka rin ng panahon. Ang buwan ng taglagas kasama ang hangin ng tagsibol. Ang taglagas ay nangangahulugang kamatayan at ang tagsibol muling pagsilang. Kaya kapag sinabi niyang, ang buwan ng taglagas kasama ang hangin ng tagsibol, nangangahulugan ito na sabay na nangyayari ang pagkawasak at muling pagsilang. Parehong dapat umiral. Imposibleng may maipanganak kung walang nasira kailanman. Ang umaga ay parang pinong buhok, ibig sabihin ay isang bagay na marupok, isang bagay na panandalian, at ang gabi ay parang nyebe, isang bagay na malamig at naglilibing sa lahat. Kaya, ang mabubuting bagay ay panandalian lamang, at hindi maiiwasan na ang lahat ay malilibing sa huli. Sinasabi ni Fang Yuan na walang matitira. Walang silbi ang moralidad, dahil sa huli, lahat ay mamamatay, at dahil doon, tanging ang mga handang magtiis sa mga siklo ng sakit ang makakaligtas. Balik sa kwento, sabi niya, lahat ng alaala ng buhay ko sa Earth ay lumitaw sa harap ng aking mga mata. Noong una, ako ay isang estudyanteng Tsino na hindi sinasadyang napunta sa mundong ito, namuhay ng masakit sa loob ng 300 taon, at pagkatapos ay isa pang 200 taon ng pag-iisa. Hindi mabilang na mga alaala ang nakabaon ng malalim sa puso. Lahat ay nagsimulang muling lumitaw na para bang ang buhay ay naglalahad sa harap ng kanyang mga mata. Sa isang iglap, mahigit 500 taon ang lumipas. Gayunpaman, sa huli nabigo siya. Ang pagiging isang demonyo ay nangangahulugang pagiging walang awa at malupit, isang nilalang na ginawa para pumatay at sumira. Walang lugar sa langit o sa lupa para sa ganoong nilalang. Ituring na kaaway ng mundo habang buhay niyang haharapin ang mga kahihinatnang ito. Ngunit, ngayon siya ay ngumingiti at nagsasabing kung epektibo ang autumn sikada na kanyang nilikha. Muli, siya ay magiging demonyo sa susunod na buhay. Isa sa mga tao sa likod ay nagtanong, bakit ka tumatawa? Anong nakakatawa rito, demonyo? Nagbabala ang lahat na mag-ingat dahil malapit na siyang maglunsad ng atake sa kanyang mga huling sandali. Habang pinalalawak ni Fang Yuan ang kanyang aura, sumusulong ang lahat, sinasabihan siyang sumuko at ibigay ang sikada. Isang pagsabog ng enerhiya, lahat ay nagtakip ng kanilang mga mukha. Naganap ang kaguluhan at lumipat ang eksena sa isang payapang ngayon. Sa isang templo, bumubuhos ang ulan. Isang matandang lalaki ang nakikipag-usap sa mga ninuno. Buong kababaang loob, hinihiling namin ang inyong mga pagpapala upang ang seremonyang ito ay makaakit ng maraming kabataan na may walang kapantay na talento at talino, bagong dugo, at bagong pag-asa para sa mga pamilyang ito. Naubos ang insenso at yumuko ang matandang lalaki sa lupa. Yumuko ang lahat at sa labas, ilan sa kanila ay nag-uusap, sinasabing ang bilis ng panahon. Lumipas ang 1 taon sa isang iglap. Parang kahapon lang ang seremonya. Naaalala nila ito ng malinaw. Isa sa kanila ay bumuntong hininga, pero bukas na pala ang seremonya. Magkakaroon na ba tayo sa wakas ng ilang talento? Ang Guiyu Group ay hindi nakakita ng tunay na talento sa loob ng 3 taon. Isa pa ang naglagay ng kamay sa kanyang baba. Totoo yan. Parehong ang Bai Village at Xiangji Village ay naglabas ng maraming talentadong tao, lalo na si Baining. Ang kanyang likas na pag-unlad ay isang bagay na nakakatakot. Ang ibang mga elder ay nananatiling tahimik. Sa loob lang ng 2 taon, naabot ni Baining ang 2nd ranggo ng Gu Master. Napakatalentado na kahit ang mga matatanda ay nakakaramdam ng banta. Hindi ito may iwasan.
Ang batang ito ay magiging haligi ng Bai Clan. Isa pang sumabat, nagsasabing kumalma kayo. Nakalimutan niyo na ba na may isang munting henyo na lumitaw sa pamilyang Fang? Ang batang nakapagsalita sa 3 buwan ay naglalakad mag-isa sa 4 na taon at pagsapit ng 5 ay lumilikha na ng tula, talagang isang batang walang kaparis. Sayang lang at maagang namatay ang kanyang mga magulang at ngayon ay pinalalaki siya ng kanyang tiyuhin at tiyahin. Sa puntong ito, isang matandang lalaking may puting buhok ang nagbukas ng pinto. Bilang pinuno ng angkan, natural lang na bantayan ko ang lahat ng may pag-asang talento, at sa kanila, si Fang Yuan ang pinakanakatawag pansin. Ipinakita ng karanasan na ang mga batang may photographic memory na maihahambing sa isang matanda ay karaniwang may pambihirang potensyal. Kung talagang magpapakita siya ng mataas na potensyal at aalagaan natin siya ng tama, marahil, sa huli, ay maaari pa niyang harapin si Baining. Kahit na may ranggong na talento, siya ay magiging watawat ng angkan ng Guyu. At pagkatapos ay sinabihan niya ang lahat na matulog na dahil bukas na ang seremonya ng pagbubukas. Samantala, 2 sa kanila ang nag-isip kung itong si Fang Yuan ay may napakaraming talento at kaunting pamilya, baka sa tamang suporta, mapupunta siya sa aking panig at magkakaroon ako ng daan-daang taon ng kasaganaan. Nagbabala ang elder na kung sila ay maglalaban, dapat itong maging patas at wasto. Walang sinuman ang dapat gumamit ng anumang panlilinlang na makakaapekto sa pagkakaisa ng angkan. Nagpasalamat ang lahat sa kanya, at sa gayon, umalis sila, habang iniisip ng matanda na tila may pag-asa pa para sa hinaharap ng angkan, umuulan sa bubong, at bigla, may nakakilala sa nayon ng Guyu. Ito ang ating mahal na si Fang Yuan, na pagtantong nasa 500 taon siya sa nakaraan. Tunay ngang gumana ang Otong Sikada, at siya ay muling isinilang, isang bagay na nagsisilbing pabalikin ang oras. Sa 10 mistikal na nilalang, nasa ika-7 pwesto ito, kaya malinaw na hindi ito isang simpleng bagay. At ngayong nakabalik na siya, mayroon siyang 500 taon pang karanasan. Mabuti para sa kanya, isang problema para sa natitirang bahagi ng mundo. Ang susunod na kabanata ay tumatalakay sa isang alamat ng isang dagat na umiiral sa loob ng mundong ito. Pinamamahalaan nito ang daloy ng panahon at ang sirkulasyon ng lahat ng nilalang. Sa paggamit ng kapangyarihan ng sikada, maaari kang lumangoy pabalik laban sa agos, bumabalik sa nakaraan. Mayroong maraming salungatan tungkol sa pag-unawa sa mitong ito. Ang karamihan ay tila hindi naniniwala at sinasabing ito ay isang pantasya lamang. Kakaunti lamang ang may lakas ng loob na maniwala sa isang bagay na tulad nito. Iyon ay dahil lahat ng gumagamit ng sikada ay tiyak na mamamatay. Ang buong katawan at enerhiya ng tao ay nagiging panggatong na nagpapakain sa sikada. Dahil sa katiyakan ng kamatayan, ang kawalan ng katiyakan sa kung ano ang mangyayari, at hindi man lang alam kung ano ang magiging kahihinatnan mo pagkatapos gamitin ang sikada, napakakaunting tao ang may lakas ng loob na gamitin ito. Gayunpaman, nagtataka si Fang, paano kung mali ang mga chismis at lahat ng ito ay isang detalyadong kasinungalingan lamang. Kung hindi siya malapit ng mamatay at na-corner ng ganoon, hindi rin niya ito gagamitin. Ngunit sa sandaling ito, sigurado siyang muli siyang isinilang. Sayang lang na, mula sa simula, gumugol siya ng sobrang laking pagsisikap. Pumatay siya ng daan-daang libo, nagdulot ng galit sa kalangitan, at nag-udyok ng paghihiganti ng hindi mabilang na mga tao. Lahat ng ito para lang sa wakas ay mapadalisay ang sikada, na siyang nagdala sa kanya sa nakaraan. At, malinaw naman, kahit na nakabalik na siya, hindi sumama sa kanya ang sikada. Ang mga Gyu, na isang uri ng nilalang, ay karaniwang personifikasyon ng isang kapangyarihan. Mayroong higit pa sa kayang bilangin ng isang tao, at ang ilan ay nawawala pagkatapos gamitin ng 2 o 3 beses. Mayroon ding mga maaaring gamitin ng tuloy-tuloy basta't hindi sila itinutulak sa kanilang mga limitasyon. Habang ang sikada ay ang nag-iisang magagamit ng isang beses lamang at maglalaho magpakailanman. Gayunpaman, naniniwala si Fang na hindi mahalaga na nawala ito. Maaari lang siyang mag-refine ng isa pa. Kailangan lang niyang patayin muli ang kalahati ng mundo. Kung nagtagumpay siya sa nakaraang buhay, bakit hindi sa isang ito? At kahit hindi niya makuha ang sikada, mayroon pa rin siyang karanasan ng 500 taon, mga kayamanan, at mga pambihirang bagay na hindi pa natutuklasan. Mga dambuhalang kaganapan, pagbabago sa kasaysayan, at maging ang mga henyo ng hinaharap. Alam niya kung sino ang pinakamalakas na hindi pa man naipapanganak, bukod sa malinaw na 500 taon ng karanasan sa labanan. Ang hindi niya alam ngayon ay kung ano ang gagawin niya. Ang pinakamahalagang bagay na kailangan niya ay magkakahiwalay at malalayo, at marami sa mga ito ay maa-access lamang sa tamang panahon. Bukod pa rito, malinaw na mayroon siyang pangunahing problema na hindi pa niya nabubuksan ang kanyang Sea of Energy. Siya ay isang karaniwang tao lamang na mapapatay ng isang baboy ramo. Upang mag-evolve ng mabilis hanggat maaari at matiyak ang kaligtasan, kailangan niya ang mga yaman ng angkan na ito. Sa kasalukuyang kalagayan niya, walang paraan para siya makapagpabalik-balik sa mga mapanganib na bundok na ito. Bagamat para sa isang taong nabuhay ng 500 taon sa landas ng demonyo, maliit lamang ang mga bundok na ito. Ang nayon ng Guyu ay parang isang tanikala, ngunit ang tanikalang naghihigpit sa paggalaw ay nagpoprotekta rin sa iyo mula sa lungga sa labas.
At sa maikling panahong ito, ang pananatili sa tanikalang ito ang pinakamagandang opsyon, kahit man lang hanggang sa maabot niya ang ikatlong ranggo ng isang Go Master. Sa kabutihang palad, bukas na ang paggising, at malapit na niyang masimulan ang kanyang pagsasanay. Tumatawa siya sa salitang talento nang bumukas ang pinto, at may lumitaw doon na tumatawag ng kuya. Pumasok siya ng alanganin, nagtatanong, ano ang ginagawa mo dyan na nakatayo malapit sa ulan? Lumingon si Fang Yuan at hinarap siya, naaalala ang kanyang kakambal na kapatid, na sumagot, nakita kong hindi sarado ang pinto, kaya pumunta ako rito para isara ito. Mabuti na hindi mo nakakalimutan na bukas na ang seremonya ng paggising. Bakit hindi ka pa natutulog kuya? Hindi man lang nagulat si Fang Zeng sa kawalang pakialam ni Fang Yuan. Mula pa noong bata sila, palaging ganito. Para sa kanya, ang mga henyo ay palaging ganito, iba sa mga ordinaryong tao at hindi maintindihan. At si Fang Zeng, kahit na magkamukha sila, ay pakiramdam na kasing karaniwan ng isang langgam. Ipinanganak sila mula sa iisang sinapupunan sa iisang sandali. Kaya bakit napakadaya ng langit? Ang kapatid, na ngayon ay itinuturing na nakatatanda, ay may walang kapantay na talento habang siya ay isang bato lamang. Sa paligid, marami pa ang nagkomento na hindi kapanipaniwala na kapatid siya ni Fang Yuan, at nagsimulang makaramdam ng galit si Zeng kahit tumitingin sa salamin. Ang talento ni Fang ay parang bato sa kanyang puso. Habang lalong lumalakas ang kanyang kapatid, lalo siyang tumatahimik. Dahil dito, tumawa si Fang Yuan. Parehong namatay ang kanilang mga magulang sa isang misyon ng angkan noong 3 taong gulang siya. Tinanggap ng tiyuhin at tiyahin na alagaan sila, ngunit sa totoo lang, ginawa lang nila ito para makuha ang pamana na iniwan ng mga magulang. Sa simula, ang plano ni Fang Yuan ay itago ang kanyang mga kakayahan at magpalipas ng oras. Gayunpaman, ang kanilang buhay ay naging magulo ng napakabilis kaya napilitan siyang gamitin ang kanyang nalalaman mula sa planetang Earth upang mabuhay. Nagsimulang suportahan siya ng angkan, at dahil doon, naging mas maingat ang mga tiyuhin. Gayunpaman, ang labis na atensyon ay nagtulak sa kanya na mas mainam na panatilihin ang isang malamig at malayo na anyo. Dahil nangyari ito noong napakabata pa nila, hindi man lang naaalala ng kanyang kapatid kung paano sila tinrato ng mga tiyuhin bago siya nagpakita ng talento, at naniniwala pang ang mabubuting tao ang mga tiyuhin. Dahil dito, nagsimula siyang magtanim ng sama ng loob kay Fang Yuan. At sa sandaling natuklasan ni Zhang na mayroon siyang rank A na talento, sinimulan niyang supilin ang ating demonyo, na alam na niyang magigising bilang isang simpleng rank ni na talento. Nakakatawa para sa kanya kung paano may ganitong malulupit na biro ang tadhana. Siya, na itinuturing na nakatatandang kapatid at henyo sa loob ng mahigit isang dekada, ay magigising na may rank C na talento, habang ang nakababatang lalaki, na minamaliit ng lahat, ay pagpapalain ng rank A na talento. Sa sandaling mangyari ito, ang paraan ng pagtrato sa bawat isa ay ganap na mababaligtad. Si Fang Zeng ay makikita bilang isang dragon na umaakyat sa kalangitan, at si Fang Yuan bilang isang phoenix na bumabagsak sa lupa. Halatang kinasusuklaman niya ang lahat ng ito, ngunit 500 taon na ang nakalipas. Wala siyang mapapala sa sama ng loob. At ngayon, sa pagtingin mula sa ibang pananaw, naiintindihan na niya kahit ang kanyang kapatid. Ang kapatid na nakaramdam ng kakulangan, ang tiyuhin at tiyahin na nakipagkumpetensya sa loob ng angkan, at maging ang mga kaaway na haharapin niya daan-daang taon mula ngayon. Ang malakas ay kumakain sa mahina dahil ang mundo ay survival of the fittest. Ito ang tanging panuntunang hindi nababago. Ang lahat ay itinutulak ng kanilang mga ambisyon at kumakapit sa anumang pagkakataong kanilang matagpuan. Sa mundong ito ng digmaan at pagdanak ng dugo, walang bagay na hindi maintindihan. Wow! Pangalawang aral sa buhay. Walang tama o mali para kay Fang Yuan, mga taong ginagawa lamang ang lahat para mabuhay. At minsan, ang pinakamagandang landas para sa isang tao ay ang tapakan ng iba, at iyon ang dahilan kung bakit sinasabi niya na kung may haharang sa kanyang landas, kahit sino pa yon, papatayin niya lang sila. Ang mga motibasyon na dala niya sa kanyang puso ay napakalawak, at alam niyang ang landas na gusto niyang tahakin ay posible lamang kung aapakan niya ang buong mundo, at lahat ay magiging kaaway niya, isang malungkot at madugong paglalakbay. Gayunpaman, hindi paghihiganti ang kanyang intensyon. Tumingin siya sa gilid at sinabihan ang kanyang kapatid na maaari na siyang umalis, ngunit nandoon ang bata, takot na takot. Isang titig mula kay Fang Yuan ang nagparamdam sa kanya na hubad sa niebe, hindi kayang magtago ng anumang sikreto. Sa nanginginig na boses, umalis siya, na sinasabing, magkita tayo bukas, kuya. Huminto siya saglit sa labas at pagkatapos ay tumakbo palayo. Sa susunod na kabanata, sa madaling araw, may nag-set up ng isang bagay para gumawa ng ingay at gisingin ang lahat. Si Fang Yuan, puno ng kulubot sa kanyang mga mata, ang binata ay 15 at tumatanda na. Ginugol niya ang gabi sa pag-iisip ng napakaraming bagay kaya natulog siya ng halos 2 oras. Ang katawang ito ay kahila-hilakbot, hindi pa man nagsisimulang mag-cultivate, at kahit isang simpleng gabing walang tulog ay nag-iwan sa kanya ng mahina at pagod. Gayunpaman, hindi nito natinag ang daan-daang taon ng karanasan at determinasyon.
Binuksan niya ang bintana, nakitang tumila na ang ulan ng tagsibol, nang may isang babae sa ibaba ang tumawag kay Yaong Master Fang Yuan at sinabing gising na siya. Ngumiti siya at sinabing akyat siya para linisin ang binata. At heto na tayo, kamay sa tubig. Pinunasan niya ang kanyang leeg at pagkatapos ay binalot ang binata sa jumpsuit. Tila, ipinapakita niya ang lahat ng mayroon siya, ngunit wala sa sarili si Fang Yuan. Mukha siyang matamis at inosente, ngunit isa lang siyang espiya para sa aking tiyahin, walang puso at hungkag, handang kumalaban sa akin anumang oras. Dahil dito, binuksan ni Fang Zhang ang pinto, tinawag ang kanyang kapatid, at nakita siya doon, nakakapit, hinahaplos ang dibdib ng binata. Naisip ni siyang, alagaan kaya niya ako ng ganyan. Kahit mayroon akong katulong, hindi siya katulad ni Xiang Kui. Sa halip na bata at maganda, siya ay matanda at kulubot na. Hindi pa banggitin na mayroon lamang akong isang katulong dahil hiniling ni Fang Yuan sa aking tiyahin na magpadala ng isang taong tutulong sa akin. At kahit na isa siyang katulong, hindi siya maaaring maliitin dahil anak siya ni Miss Shen na nag-aalaga sa isang buong bahay at may tiwala ng lahat. Ang kanyang otoridad ay hindi normal at kahit ganoon, pinatigil siya ni Fang Yuan at sinabing hindi niya kailangang asikasuhin ang lahat. Dahil sa nakaraang buhay, nalinlang siya ng kanyang alindog at nagkaroon pa ng damdamin. Kung nakatanggap siya ng rank A na talento, tulad ng inaakala ng lahat, tiyak na magiging kabit niya ito. Ang kanyang katayuan ay magiging mula sa katulong patungo sa kasintahan, at dahil doon, masisiguro niya ang kanyang kinabukasan. Gayunpaman, pagkatapos ng seremonya, nagsimula siyang tumingin sa kanya ng ganap na naiba. Ngunit ito ay isang bagay na wala na siyang pakialam. Pagkatapos ay lumingon siya at sinabihan siyang maaari na siyang umalis. Nagpakita ng galit na ekspresyon si Shen Kui, pagkatapos ay tinitigan siya, at pagkatapos, ng alanganin, ibinaba ang kanyang tingin at umalis. Lumingon si Fang Yuan kay Zeng at tinanong kung handa na siya, na alanganin sumagot ng. Napansin ni Fang Yuan na hindi rin nakatulog ng maayos ang kanyang kapatid. Ngunit ngayon, wala nang ibang mahalaga at oras na para umalis. Dahil doon, sinundan nila ang daan ng nayon, habang kinikilala ng lahat ang magkapatid na Fang. Wow! Iyon si Fang Yuan. Siya talaga ang napili. Tunay nga, siya ang binatang puno ng talento, ngunit walang ekspresyon sa kanyang mukha. Iniisip ni Fang Yuan na nakakatawa dahil sa talentong inaakala nilang mayroon siya at sa lahat ng inggit na nararamdaman nila. Lalong lumaki ang lahat ng puot dahil sa kanyang kabiguan. Nagkomento ang iba, wow, tingnan niyo si Fang Zheng. Hindi ba siya yung batang walang talento? Mukha siyang mahina sa tingin pa lang, isipin mo na lang kung kanino siyang kapatid. Sayang naman, ngayon, kailangan nating maghintay at tingnan kung anong grado ang matatanggap niya. Habang lumulubog ang araw sa likod ng mga bundok, iniunat ni Fang Zhang ang kanyang kamay at nakaramdam ng kakaiba. Bigla, natagpuan niya ang sarili sa kadiliman, nahuhulog sa dagat, na may pakiramdam na nalulunod. Kailangan niyang kumalma at magpatuloy lang sa pag-abante. Gayunpaman, nang tumingin siya sa unahan, nakita niya si Fang Yuan na nakatitig sa kanya, iniisip na kakaiba ito. Sa isang iglap, pumasok sa isip niya ang kanyang tiyuhin at tiyahin, ang dalawang laging nagbabalak sa kanilang likuran, minamanipula sila para lumikha ng kompetisyong ito, nagtatanim ng inggit sa pagitan ng magkapatid. Noon, wala siyang karanasan at hindi niya ito nahalata. Ang kanyang kapatid ay musmos at inosente rin, kaya nagtagumpay ang plano ng kanilang tiyuhin. Ngunit ngayon, iba na siyang tao, isang taong may kaalaman na kayang tapatan ang mga immortal. Malapit na ang seremonya, kaya magiging mahirap baguhin ang sitwasyon. Pero, marahil sa kaalamang taglay niya at sa mga paraang itinuturing na demonyo, hindi ito imposible. Maaari pa niyang gawing kerida si Shen Kui. Maaaring tuluyang supilin si Fang Zheng, ang kanyang tiyuhin at tiyahin, o kahit pa ang lahat ng matatanda ng angkan. Makakaisip siya ng daan-daang paraan para talunin ang bawat isa sa kanila. Gayunpaman, hindi niya gustong gawin ito. Ano naman kung lalong gumanda si Shen Kui? Kung walang katapatan, wala siyang halaga. Anong problema kung si Fang Zhang ay sarili niyang kapatid? Maaari pa rin siyang itakwil anumang oras. Ang kanyang tiyuhin, tiyahin, o ang mga elder, lahat sila ay mga taong dadaan lang sa kanyang buhay. Kaya bakit pa siya mag-aaksaya ng ganoong kalaking pagsisikap at oras sa mga taong tulad nila? Magiging maawain siya, at hanggat walang humahadlang sa kanya, wala siyang dahilan para mag-alala sa kanila. Sa susunod na kabanata, sa wakas ay nakarating kami sa templo, nasiksikan sa tao. Lumapit ang elder at sinabing mabuti at nakarating sila sa tamang oras. Ngayon ang araw ng seremonya, isang mahalagang yugto sa buhay ng lahat. Dahil doon, bumaba si Fang Yuan sa isang hagdanan at natagpuan ang sarili sa isang lugar na puno ng mga kristal. Sa gitna nito, isinalaysay niya na daan-daang taon na ang nakalipas, lumipat ang angkan ng Guiyu mula sa gitnang lupain patungo sa rehiyong ito, sa kabundukan ng Qingmao. Noon nila natuklasan ang espiritual na bukal na ito sa isang kuweba sa ilalim ng lupa, isang lugar na gumagawa ng maraming primal stone, at sinasabing ito ang dahilan ng pagkakatatag ng nayon ng Guiyu doon. Tinignan ng matanda ang lahat habang nasa likuran niya ang tubig at, di nagtagal, isang malawak na bukirin ng mga bulaklak. Kilala bilang Muon Orchid, ito ay pagkain para sa hindi mabilang na uri ng guo.
Tandaan, ang isang guo ay ang sagisag ng kapangyarihan, tulad ng sikada. Alam ni Fang Yuan na ang dagat ng mga bulaklak na ito raw ang pinakadakilang cultivation point ng angkan ng Gyuyu. Lahat ay namangha, sinasabing ang lugar ay kahanga-hanga at napakaganda. Dahil doon, kinuha ng elder ang libro at sinabing tatawagin niya ang mga pangalan ng isa-isa. Sinumang tawagin ay dapat tumawid sa kabilang panig ng mga bulaklak at maglakad ng diretsyo hanggang sa makakaya nila. Kung mas malayo ang marating nila, mas maganda. Sumigaw ang lahat, naiintindihan nila. At, syempre, kung mas malayo ang mararating mo, mas maganda ang iyong likas na talento. Habang nakakuyom ang mga kamao, sigurado siyang kung makakakuha siya ng magandang grado, magbabago ang buong buhay niya. Ang unang pangalang tinawag ay si Chenbo. Pumasok siya sa tubig, tumawid sa ilog, at nagtungo sa mga bulaklak. Habang naggangalit ang ngipin, humakbang siya ng una, pangalawa, at huminto sa pangatlo, paulit-ulit na sinasabi sa sarili, sige, isa pang hakbang. Ngunit walang nangyari at napabuntong hininga ang elder. Chenbo, 3 hakbang. Walang sapat na talento para maging isang Gu Master. Umalis ang kaawa-awang lalaki na bigo, at pagkatapos ay tinawag ang isang nagdangalang Zhao Zi. Tumingin si Fang Yuan, iniisip, hindi lahat ay may sapat na talento para maging isang Gu Master. Karaniwan, 5 lang sa 1-0 tao ang may sapat para sa minimum. Sa angkan ng Gyuyu, medyo iba at umaabot hanggang 6 sa 1-0. Ito ay dahil ang dakilang ninuno ng unang henerasyon ay isang maalamat na tao, at dahil sa paraan ng kanyang pag-cultivate, ang buong lahi niya ay nagdala ng malalakas na gene. Kaya naman ang average sa angkan ng Gyuyu ay mas mataas sa normal. Tumingin ang matanda sa lahat at nagsabi, isa na namang bigo. Sumunod ang isang nagngangalang Mohe, tumawid sa lawa, nagsimulang maglakad, umabot ng 10, 20, 30, 36 na hakbang sa kabuuan. Nagulat ang mga tao at pinuri siya ng elder, sinasabing si Mobay ay may rank E na talento. Sinabihan niya ang bata na lumapit dahil gusto niyang makita ang primordial C na taglay nito, na siya mismong reserba ng kapangyarihan. Pagkatapos ay ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat nito at pinuri siya, sinabing mayroon siyang C na 6/6 ang laki. Nangangahulugan itong maaari siyang sanay ng husto. Ipinapakita nito na ang isang tao ay maaaring magkaroon ng talento mula hanggang E, hindi kasama ang mga walang talento. Ang isang rank E, kung sasanayin mula pagkabata, ay maaaring maging isang rank 1 Zoo Master, sapat na para maging pundasyon ng kanilang pamilya. Ang isang rank C na talento, pagkatapos ng 2 taon, ay nagiging isang rank 2 Master, at maaaring maging isa sa mga haligi ng angkan. Ang isang may rank E ay isang taong inaalagaan ng buong angkan dahil sa kalaunan, maaari silang maging isa sa mga elder. Sa 6 hanggang 7 taon ng pagsasanay, maaari pa silang umabot sa rank 3, at pagkatapos ay ang rank E. Ang pagkakaroon lang ng isang tao sa ranggong ito ay itinuturing na isang biyaya para sa angkan, isang taong dapat alagaan sa pinakamahusay na paraan, at sa loob ng mga 10 taon, sila ay magiging isang rank 4 Gu Master. Mula sa sandaling iyon, sila ay magiging karapat-dapat na para sa posisyon ng Clan Master. Pabalik sa pagpupulong, pinuri siya ng elder at sinabing hanggat patuloy siyang magsisikap sa pagsasanay, maaari siyang maging isa sa mga elder sa kalaunan, kaya mabuting ibigay niya ang kanyang buong makakaya. Sa likuran, isang master ang humagikik na nagsasabing, anong masasabi mo sa aking apo, hindi naman siya masama, Ginoo. Kilian. Tila, ang pulang buhok ay si Kilian, na hindi nagustuhan ng tono. Makalipas ang 1 oras, nag-aalangan ang elder. Naghina na ang lahi. Sa mga nakaraang taon, walang master ang angkan na makapagpapalakas ng lahi. Sa ika-4 na henerasyon, tanging ang pinuno lang ang may rank 5, ngunit maaga siyang namatay at walang iniwang supling. Pahina ng pahina ang mga henerasyon ng angkan ng Gyuyu. Pagkatapos ay tinawag si Kicheng. Tiyak, kamag-anak siya ni Kilian, at dumating siyang ninenerbiyos. Nasa gitna na siya ng mga bulaklak sa ika-35 hakbang. 36, umiti ang elder, at nagkokomento na ngayon ang lahat. Sinabihan ni Kilian si Mucheng na tumingin. May talento ang kanyang bata. Gayunpaman, nandoon si Fang Yuan at nag-isip, teka lang. Kung tama ang pagkakatanda ko, si Chai Chiang at ang kanyang pamilya ay pinarusahan dahil sa pandaraya sa seremonya ng paggising. Ang totoo ay mayroon lang siyang rank C na talento, ngunit tinulungan siya ng kanyang lolo na pekin ang mga resulta, kaya naniniwala silang mayroon siyang rank E na talento. Ang totoo, kung gugustuhin kong mandaya, may hindi mabilang na paraan para gawin ito. Ang ilang paraan ay mas mahirap matuklasan kaysa sa ginagamit niya. At sa rank E na talento, halimbawa, makakatanggap ako ng napakalaking suporta mula sa angkan, ngunit sa kasamaang palad, wala akong maihanda dahil kahapon lang ako muling isinilang. Sa madaling salita, mandaraya siya kung kaya niya. Sayang lang at hindi niya kaya. Gayunpaman, ang pinakapanganib ay kung nandaya siya, hindi niya mapipeke ang kanyang cultivation, pag-unlad, at sa huli ay malalantad din. Sa kabilang banda, iba si Chai Chiang, dahil isa sa mga elder ang kanyang lolo. Bilang isa sa mga posisyong may pinakamalaking otoridad, madali niyang mapagtatakpan ang kanyang apo.
Ito'y lahat dahil sa alitan sa pagitan ng dalawang elder, na gustong ipakita kung sino ang may mas magaling na apo. Naitago niya ito ng maayos sa nakaraang buhay, at kung hindi dahil sa isang insidente, hindi sana lalabas ang katotohanan. Nagsimulang mag-isip-isip si Fang Yuan. Paano kung ibunyag ko ang lahat ng ito ngayon? Siguro makakakuha pa ako ng maliit na gantimpala mula sa angkan, pero magagalit naman sa akin ang makapangyarihang si Kilian, na siyang elder ng pamilya, at hindi iyon isang matalinong hakbang. Wala ring paraan para kikilan ko siya, dahil sa mababang katayuan ko, babalik lang sa akin ang lahat ng ito. Naantala ang monologo ng tawagin ang pangalan ni Fang Yuan. Nagsisimula ang susunod na kabanata sa pagtalakay sa isa sa mga pinakamatandang alamat, ang gunang pag-asa. Sa alamat, noong nabuo ang mundo at isa pa lamang itong lupain ng kabangisan at mga mapanganib na suliranin, sa gitna ng mga pinakamababangis na hayop na gumagala sa mundo, lumitaw ang unang tao. Ang pangalan niya ay Renzu. Lahat ng nasa paligid niya ay interesadong lamunin siya. Si Renzu, gayunpaman, ay walang katawang kasing tigas ng bato, o matatalas na ngipin o kuko ng isang mabangis na hayop. Kaya paano niya lalabanan ang lahat ng mga suliraning ito? Hindi matatag ang pinagkukunan ng pagkain at kailangan niyang magtago araw-araw. Ang unang tao ay nasa ilalim ng food chain at halos hindi makaligtas. Sa sandaling ito, isang guang lumapit sa kanya at nagsabing, kung isusuko mo ang iyong buhay, tutulungan ka naming malampasan ang mga paghihirap na ito. Dahil doon, isinuko ni Renzu ang kanyang kabataan para sa 3 pinakadakilang gyu. Binigyan siya ng guna ito ng lakas, at sa lakas na ito, nagsimulang magbago ang kanyang buhay. Naging matatag ang pinagkukunan ng pagkain, at kaya na niyang protektahan ang kanyang sarili. Lumaban siya ng buong tapang at walang awa, tinalo ang hindi mabilang na mga problema, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niyang hindi lakas ang lahat. Nang harapin niya ang isang grupo ng mga problema, hindi lakas ang lahat. Pinagnilayan ni Renzu ng may kapaitan ng pagkatalo, at dahil hindi makahanap ng sagot, ibinigay niya ang gitnang mga taon ng kanyang buhay sa pinakamagandang gu sa lahat, at ang pangalawang gu na ito ay nagbigay sa kanya ng karunungan. Dahil dito, nagsimulang maunawaan ni Renzu kung paano mag-isip at magnilay-nilay. Sa natamong karunungan na ito, nagawa niyang makamit ang marami pang mga layunin na dati tila imposible. Dahil dito, hindi lang niya pinatay ang hindi mabilang na problema, kundi kinain din niya ang mga ito at ininom pa ang kanilang dugo. Nakaligtas siya ng may katatagan, ngunit ang magagandang bagay ay hindi nagtatagal, at sa huli, tumanda si Renzu. Habang dumarami ang kanyang mga problema kasabay ng kanyang pagtanda, nagtanong ang gyu, tao, ano ang gusto mo? Wala ka nang mayaalok sa amin. Nang mapagtanto ito, iniwan siya ng lakas at karunungan. Nang wala ang dalawa sa kanyang tabi, muling napalibutan si Renzu ng kanyang mga problema, matanda at hindi makatakas. Ang kanyang mga luma at umuugang ngipin na nalagas ay hindi man lang makanguya ng mga halaman at prutas, at si Renzu ay mahinang bumagsak sa lupa, sumusuko sa lahat ng nakapaligid na suliranin sa kanya. Noon lumitaw ang isang bagay sa kanyang harapan at nagsabi, tao, tanggapin mo ako, at tutulungan kitang takasan ang anumang suliranin. Sumagot si Renzu sa gu na wala na siyang mayaalok. Iniwan na siya ng lakas at karunungan. Mayroon na lamang siyang, kung tutuusin, ilang taon na lang sa buhay na hindi kasing halaga ng kanyang kabataan. Kung magbibigay siya ng anuman sa sandaling ito, agad na magwawakas ang kanyang buhay. Kahit na sa segundong iyon, napapalibutan siya ng mga suliranin, hindi man lang siya mamamatay agad. Gusto niyang mabuhay hanggat maaari, kahit isang segundo na lang. At iyon ang dahilan kung bakit dapat umalis ang bagong guna ito. Siya, si Renzu, ay walang gustong ibigay dito. Ang gyu, gayunpaman, ay sumagot na sa kanilang tatlo, ito ang may pinakamaliit na hiling. Kung iaalok lang ng tao ang kanyang puso, sapat na yon. Nang marinig ito, iniunat ni Renzu ang kanyang kamay at sinabing ayos lang. Ibibigay niya ang kanyang puso. Iyon ang gunang pag-asa na nagsabi sa kanyang tumakas. Noon naintindihan ni Renzu na ang pinakakinatatakutan ng mga suliranin sa buhay ay pag-asa. At mula sa araw na yon, sa tuwing haharap siya sa anumang problema, ibinibigay niya ang kanyang puso dito. Sa lalong madaling panahon, mauunawaan natin kung paano ito nauugnay kay Fang Yuan. Ang aral dito ay tila positibo, ngunit ang katotohanan ay ang pag-asa ay umiiral lamang sa kawalan ng pag-asa. Hindi nito inililigtas si Renzu. Hindi nito inaalis ang kanyang pagdurusa o ginagarantiyahan ang kanyang tagumpay. Bukod pa rito, lumilitaw lamang ito matapos niyang mawala ang lahat. Para kay Fang Yuan, para bang hindi ka inililigtas ng pag-asa. Nagbibigay lang ito sa iyo ng sapat na lakas upang tiisin ang pagdurusa hanggang sa makahanap ka ng sagot. At sa sandaling iyon, tinawag ang pangalan ni Fang Yuan. Ngumiti siya, iniisip na nagiging mas lalo itong interesante. Tinawid niya ang lawa at ginawa ang mga unang hakbang. Nagsimulang balutin ang kanyang binti ng isang gintong enerhiya, at sinabi niya sa sarili na nagsimula ng gumalaw ang gunang pag-asa. Pagkatapos, isang enerhiya ang lumitaw sa kanyang dibdib habang inoobserbahan siya ng elder. Sabi ng lahat sa paligid, mas mahina sa inaasahan ang kapangyarihang nag-ipon sa kanya, at sigurado ang elder na hindi ito ang senyales ng talentong rank A. Nakagawa na si Fang Yuan ng 23 hakbang, tapos nag-focus siya,
kinuyom ang kanyang kamao, at umabot sa 26, 27 hanggang sa may naramdaman siya sa kanyang dibdib. Lumaki ang kanyang mga balintataw, naging hirap ang kanyang paghinga, at nagsimula siyang mawalan ng malay. Pagkatapos, huminto siya sandali at sinabi sa sarili na naging matagumpay ang seremonya ng paggising. Ito ang unang hakbang sa kanyang pag-asa na makamit ang immortalidad. Ang bitak na taglay niya ay misteryoso at hindi pangkaraniwan, at bagamat nasa loob ng kanyang katawan, hindi ito kasama sa espasyo ng anumang organo. Ito ay napakalaki at napakaliit ng sabay, at marami ang nakakakilala dito bilang dagat ng primordial na pagbubukas. Isang maliit na lamad ng liwanag ang sumuporta sa lahat, at ang talento ni Fang Yuan ay umabot lamang sa 44% ng pagbubukas ng kanyang dagat. Ito ang limitasyon ng isang taong may rank C. Mula ngayon, maaaring mahulog ang mga patak sa Primordial C, at ito ay kumakatawan sa kanyang sigla at kaluluwa. Sa madaling salita, ginagawa niya ang mga unang hakbang upang maging isang rank 1 Gu Master. Sinubukan niyang humakbang muli, ngunit inilagay ang kanyang kamay sa tuhod, sinasabing tulad ng kanyang hinulaan, hindi na siya makahakbang papasulong, tulad ng sa nakaraang buhay. Nagtanong ang elder sa tabi niya kung talaga bang hindi na niya kaya magpatuloy. Lumingon si Fang Yuan at naglakad palayo. Sa sandaling iyon, nagulat ang lahat. Paanong ang maalamat na si Fang Yuan ay nakagawa lamang ng 27 hakbang? Iyon ay talentong rank ne. Imposibleng isipin na ang isang taong tinitingala bilang henyo ng angkan ay napakahina. Siguradong nagkamali sila. May mali. Sigurado ang lahat na ang nakatatandang kapatid ay magkakaroon ng talentong rank A. Nandoon si Fang Zeng at iniisip na hindi lang siya ang sigurado sa talento ni Fang Yuan, kundi pati ang mga tiyuhin, ang tiyahin, at ang buong angkan. Ang mga elder naman ay may seryosong tingin, nag-iisip kung mali ba ang mga resulta, kung ano ang nangyari. Ang tagapangasiwa ng pagsusulit, kahit takot, ay nagsabing nanonood ang lahat. Napakahirap mandaya, ngunit sumingit ang isa sa mga elder at nagsabing, minsan, ang mga kabataang may talento sa pagsusulat, memorya, kahit lakas, at liksi, ay nagtataglay ng isang malakas na Primordial C. Ngunit walang anuman dito ang gumagarantiya na talagang magigising siya bilang rank A. Ipinatong ng elder ang kanyang kamay sa mukha, bigo, sinasabing nawasak ang mga pag-asa ng angkan. Tunay niyang ang kasalukuyang mga henerasyon ng angkan ng Guiyu ay mas mahina kaysa sa mga nauna. Sa susunod na kabanata, makikita natin ang pagdaan ng buhay ni Fang Yuan. Sa sandaling natanggap niya ang grade C, nabigla siya. Nahulog sa tubig ang kawawang lalaki, takot, habang nakatingin sa kanya ang lahat. Maging siya ay hindi makapaniwala, ngunit ngayon sa kasalukuyan, kalmado siya. Habang nakatitig sa kanyang kamay, sinabi niya na kapag dumating ang mga problema, ang tanging magagawa mo ay ibigay ang iyong puso sa pag-asa. Kung nabigo ang iba, hayaan silang manatiling ganoon ang nararamdaman. Ano pa ang magagawa nila? Ano ang kinalaman ng mga inaasahan at pagkabigo ng ibang tao sa kanya? Sinusundan niya ang sarili niyang landas. Hayaan ng iba na mabigo, mawala ng pag-asa, at maging malungkot hanggat gusto nila. Bumuntong hininga muli ang elder at tinawag si Fang Zeng, na kinabahan at natisod, natapakan ang sariling paa, nahulog sa tubig, at nagtawanan ang lahat. Ipinatong na ng elder ang kanyang kamay sa mukha, sinasabing, Diyos ko, walang espesyal sa magkapatid na Fang. Nagiging kahihiyan siya ngayon para sa pamilyang ito. Nakatitig ang kawawang lalaki sa sarili sa tubig, takot, nang biglang may lumapit sa tabi niya, itinaas siya, at tinitigan siya. Nanginginig si Zeng, hindi alam ang sasabihin, umuubo. Sa paligid, nagtatawanan ang lahat, sinasabing magkamukha ang magkapatid, maging sa kanilang mga problema. Nandoon ang elder at naghihintay hanggang sa lumapit si Fang Yuan sa tainga ni Zeng at may sinabi, magiging interesante ang landas patungo sa hinaharap. Tila, ito ay isang bagay na positibo, dahil bahagyang namula si Zeng. Matapos tingnan si Fang Yuan ng isa pang segundo, tumalikod siya at nagtungo sa mga bulaklak. Hindi niya inakala na magiging ganoon kahinahon ang kanyang kapatid. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagsimulang maglakad, iniisip kung siya yon. Bigla siyang nagising sa sigaw ng isang tao, 43 na hakbang. Ngumiti ang matanda, sinasabing ito ay rank A na talento. Lahat ng mga elder ay nabigla ngayon. 3 taon na ang nakalipas mula nang may lumitaw na talento sa antas na ito sa angkan ng Guiyu. Hindi ito kapanipaniwala. Nagkomento si Qileang, sa wakas, ang dugo ng Gu ay nakatanggap ng isang taong bubuhay muli sa kapangyarihan nito. Tinatanggap na ng pamilya Qi ang pag-ampon sa batang si Fang Zeng sa sandaling ito. Gayunpaman, nagsimula ang pagtatalo sa isa pa na nagsasabing hindi maaari. Ang pamilya Qi ay mahina, tiwali at immoral. Wala silang kakayahang gabayan ang isang taong may ganitong uri ng lakas. Mas mabuti pang ang pamilya mo ang magpalaki sa kanya. Nag-aagawan ang lahat sa bata nang sabihin ng isa pang matanda na lahat sila ay hindi kwalipikado. Tanging ang kasalukuyang pinuno ang may kwalipikasyong magpalaki ng isang taong may rank A na talento. Nagmamasid ang huli sa mga elder, at sa ganoon, lumipas ang isang linggo. Sa isang maaraw na araw, sa isang silid, ipinaliwanag ng lalaki na ang mga Gu ay esensya ng langit at lupa. Ang mundo ay may daan-daang species, daan-daang Gu.
Nabubuhay sila sa ating paligid, mula sa lupa hanggang sa mga halaman. Ang isang rank na talento ay nangangahulugang maa-access ng isang tao ang hanggang 70% ng kanilang C, habang ang isang A-rank na individual ay maaaring gumamit ng hanggang 70%. Ang ganitong uri ng tao ay halos garantisadong magiging isang cultivation master. Sila lamang ang maaaring umabot sa rank 5, at sinumang lumampas doon ay nagiging isang alamat. Gayunpaman, habang nagbibigay ng lektura ang instructor, may isang natutulog sa silid-aralan. Bumulong ang isa pang tao, wow. Buong linggo na siyang natutulog sa klase. Ayon sa chismis, pag-alagala siya sa nayon tuwing gabi sa kakaibang paraan. Araw-araw, nasa labas siya na may dalang banga ng alak, umiinom. Nakakalungkot talagang makita ang isang taong dating itinuturing na henyo na magtapos na may rank na talento. Habang pinapanood si Fang Yuan na nakahiga doon, iniisip ng matanda, isang linggo na at ganito pa rin siya. Siguro nagkamali ako sa pag-aakalang henyo ang batang ito. Nakausap ko na siya ng hindi mabilang na beses, ngunit walang nangyari. Ginagawa niya ang kahit anong gusto niya, natutulog sa klase at nagbibigay ng sakit ng ulo sa lahat. Bahala na. Isa lang siyang si rank na talento, at sa ganitong kilos, malulugi lang ang angkan kung mamumuhunan sa batang ito. Bumalik siya mula sa klase, nagkukwento kung paano nilikha ang nayon ng tanging 2 rank 5 master at mga ninuno. Sila ang nagtatag ng lahat dito. Pagkaraan ng mahabang panahon, lumitaw ang ika-4 na pinuno ng angkan na may walang kapantay na talento, na sa huli ay umabot din sa rank 5. Kung hindi dahil sa isang walang hiyang demonyo at isang tiyak na atake, maaaring umabot siya sa rank 6 o baka hindi. Sino ang nakakaalam? Isinusumpa ng lahat ang tinatawag na Wineflower Monk, sinasabing sinira ng bastardong ito ang hinaharap na lahi ng angkan ng Gyu. Ang sikat na Flower Monk ay isang rank 5 master, kilala sa pamimilit sa mga babaeng ayaw sa kanya. Nilakbay niya ang buong kabundukan ng Kinmao at gumawa ng maraming krimen sa nayon ng Gyu, ngunit natuklasan siya ng pinuno ng henerasyong iyon. Matapos ang ilang araw ng malupit na labanan, sa wakas ay napaluhod ang monghe, nagmamakaawa para sa kapatawaran. Naging maawain ang ika-4 na pinuno at pinatawad ang kanyang buhay. Gayunpaman, sa isang sandali ng pagkalingat, nagsamantala ang monghe at nakagawa ng isang patraidor na atake. Dahil sa matinding galit, pinatay siya ng ika-4 na elder. Ngunit hindi na magamot ang mga sugat at lason, at sa huli ay namatay din siya. Kahit na sa ganoong pagkamatay, itinuturing siyang isang bayani na nagsakripisyo para sa nayon. Iminulat ni Fang Yuan ang kanyang mga mata at nag-inat, nagkomento na sa nakaraang buhay, may nakahanap din ng mana sa kwentong ito. Kaya bakit napakahirap para sa kanya na hanapin ito ngayon? Naalala niya ang isa sa mga master ng angkan na nasawi sa pag-ibig at nagsimulang uminom. Makalipas ang 2 buwan, habang natutulog siya sa labas ng nayon, isang kakaibang liquor worm ang nakahanap sa kanya, isang napakabihirang nilalang. Nagpa siya ang lalaki na sundan nito, at sa loob, natagpuan niya ang mga buto at mana ng matandang liquor monk. Dahil doon, malaki ang naitulong nito sa kanya, tumaas ang kanyang kapangyarihan, at bumalik pa ang babaeng nang iwan sa kanya. Ang problema para kay Fang Yuan ay pira-piraso lang ang narinig niya sa kwentong ito, kaya wala siyang ideya kung saan eksakto ito natagpuan ng lalaki. Hindi naman niya alam na muli siyang isisilang sa panahong ito. Ang tanong ay nananatili, saan eksakto namatay ang lalaki sa unang kwento para mahanap niya ito bago pa mahanap ng iba. Nitong mga nakaraang linggo, bumili siya ng alak at naglalakad-lakad sa nayon, ngunit sa kasamaang palad, hindi kailanman nagpakita ang liquor worm. Ang nilalang na ito ay may napakataas na lakas ng buhay at mas magiging mahusay kaysa sa anumang mayaalok ng angkan. Sayang lang at sa isang iglap, Abril na, at ngayon ay naubusan na siya ng oras dahil mismo sa paparating. Sinabi ng guro na natutunan na nila ang lahat tungkol sa pagbubukas ng dagat at kung paano ituon ang esensya sa katawan. Oras na para sa kanilang lahat na i-refine ang kanilang unang Gyu. Nang matapos ang klase, dapat silang lahat ay pumunta sa silid ng akademya at pumili ng isa sa mga worm na inaalok nila. Tanging kapag natapos na nilang i-refine ang kanilang unang Gyu sila maaaring bumalik para lumahok sa mga klase. Ito rin ang unang gawain na natanggap nila, at kung sino man ang unang makakumpleto nito ay makakatanggap ng gantimpalang 20 primordial stones. Iyon ba ang dahilan kung bakit hinahanap ni Fang Yuan ang liquor worm na iyon? Dahil ang mga moonlight na inaalok ng angkan ay siguradong pangkaraniwan lang. Tumatakbo ang lahat patungo sa silid ng akademya. Habang sinasabi sa kwento na para sa isang Gyu master, ang pag-refine ng mga nilalang ang susi sa lakas, lahat ay nasasabik, at isang lalaking may bandana ang nagsabi sa kanila na pumila na dahil isa-isa lang. Bumukas ang mga pinto maya-maya, at nakita ng mga nakapila ang mga tao sa kaliwa na lumalabas na nakangiti. Sa gitna ng silid, mayroong isang insensaryo at ilang mga banga sa pader. Napansin ni Fang Yuan na ang mga Gyu, tulad ng mga master, ay nahahati rin sa 9 na antas, at lahat ng nasa silid na ito ay level 1. Karaniwan, tama ito, dahil ang isang rank 1 master ay maaari lamang gumamit ng isang rank 1 na Gyu. Para gumamit ng isang bagay na mas mataas sa iyong antas, kailangan mong magbayad ng napakamahal.
Bukod pa riyan, kailangan mo pang pakainin ang nilalang na ito, at hindi iyon kayang tustusan ng mga level 1 master. At iyon ang dahilan kung bakit bawat baguhan ay nakakakuha ng level 1 na nilalang maliban kung ito ay isang napaka-espesyal na sitwasyon. Ang hindi alam ng marami ay may malaking kahalagahan sa unang nilalang na i-refine ng isang master. Ito ay magiging isang mahalagang bahagi at magiging konektado sa kanilang buhay magpakailanman. Kung mamatay ang unang nilalang, magbabayad din ng napakamahal na halaga ang master. Iyon ang dahilan kung bakit gustong hanapin ni Fang Yuan ang liquor worm at i-refine ito, ngunit sa kasamaang palad, wala pa siyang nakikitang anumang tungkol dito. Hindi rin niya alam kung mahahanap niya ito o kung may ibang makakahanap. Kaya para makasiguro, kukunin muna niya ang Moonlight Dew. Isa ito sa mga pinakakaraniwang pagpipilian sa kanyang angkan. Ang guna ito ay hindi nilikha ng kalikasan. Ito ay pinalaki sa pamamagitan ng lihim na pamamaraan ng angkan ng Guyu. Dahil dito, hindi ito matatagpuan sa kahit saang panig ng mundo. Marami pang ang magsasabi na ito ay simbolo ng kanilang angkan. Paalis na siya, nadidismaya, dahil ang liquor gu na yon ay mas mahalaga kumpara sa isang ito. Kahit na ang Moonlight ay espesyalidad ng kanyang ngayon, mas kaunti ang tulong nito sa cultivation kaysa sa liquor worm. At sa gayon, narito na naman tayo. Tapos nakita ako ng kasama ko na may dalang 2 bote ng alak. Araw-araw, tuwing takip silim, ginagawa ito ni Fang Yuan. Bumibili siya at nagsisimulang maglakad sa paligid ng nayon, umaasang magpapakita ang liquor dew. Isang matabang lalaki ang kumuha ng mga bato, nagpasalamat sa batang bumili. Ang tinatawag na primordial stones ang pera sa mundong ito, at kasabay nito, naglalaman ito ng enerhiya at esensya. Napakahalaga ng mga ito upang tulungan ang mga Gu Master sa kanilang cultivation. Mayroon itong katangiang pampinansyal at mga katangiang magagamit. Gayunpaman, ginagastos ni Fang Yuan ang lahat ng ito sa parehong paraan, kahit na naniniwala siyang baka hindi ito sapat. Umalis siya sa lugar habang inaalala na 2 banga ng alak ito araw-araw, at sa huling 7 araw, wala siyang nakitang anumang senyales. Halos maubos na ang perang naipon niya, na isang problema dahil ang pera ay ang primordial stone, na maaari ring makatulong sa kanya na mag-evolve. Sa paggamit ng sapat na bato, maaari mong pabilisin hanggang sa punto na halos mapantayan mo ang mga may antas na mas mataas sa iyo. At, sa kasamaang palad, bukas, wala na siyang anumang bato para bumili ng alak. Ang tanong ay, kung hindi lilitaw ang liquor go, kailangan ba talagang ang Moonlight ang maging vital go ko? Sinabi ng mga elder ng akademya na ang unang makakapag-refine ay makakakuha ng 20 bato. At sa sandaling ito, siguradong nasa kani-kanilang bahay ang lahat para pag-agawan ang posisyong ito, na hindi patas dahil, sa katotohanan, ito ay isang kompetisyon na mas sumusubok sa talento. Siya, na may rank na talento, ay walang pagkakataong manalo. Habang nakatingin siya sa lungsod, may sumigaw sa kanya, kaya napalingon siya, at tinanong kung pumunta na naman ba siya sa tavern para bumili ng inumin. Si Fang Zhang pala, sinasabing nag-aalala ang lahat, ang tiyuhin at tiyahin, kailangan na niyang tumigil sa pag-inom. Maraming taong nagmamalasakit sa kanya na ayaw siyang makitang ganito. Sabi ni Fang Yuan, nakakatuwa kung paano magbago ang mga tao sa loob ng 1 buwan. 1 linggo lang pagkatapos ng paggising, tuluyan nang nagkabaligtad ang lahat sa relasyon nila ng kanyang nakababatang kapatid. Nahulog si Fang Yuan mula sa alapaap at nawala ang kanyang titulo bilang henyo at walang awang winasak. At si Fang Zheng ay nagsimulang umangat patungo sa kalangitan bilang isang bagong bituin. Para sa batang lalaki, napakiramdam ay nasa pinakailalim, napapaligiran ng kadiliman, at biglang kinuha mula roon at dinala sa langit at liwanag, mahirap mag-adjust. Sa isang iglap, siya na binaliwala at hindi kilala ay may mga taong palaging nakaturo sa kanya. Para siyang isang bata na natututong maglakad sa bagong mundong ito, nadadapa at sinusubukang unawain kung ano ang buhay. Patuloy na nag-iisip si Fang Zhang, wow, ito ba ang palaging pinagdadaanan ng kapatid ko? Kasabay ng pagiging kahanga-hanga nito, ito ay sobrang hirap. Habang nangyayari ang lahat ng ito, hindi maiwasan ni Fang Zhang na maalala ang mga boses na nagsasabing nahulog sa depresyon ang kanyang kuya at naging lasenggo. Hindi siya umuwi sa gabi, natutulog pa nga sa klase. Hindi makapaniwala si Zhang. Ang kuya, na tinitingala bilang henyo, na isang anino sa itaas niya, ay nasa ganitong kalagayan na ng pagkasira at kawalan ng pag-asa. Sa sandaling iyon, naisip niya, teka, hindi ba't ito ang patunay ng sarili kong paglago? At unti-unti, napagtanto niya na ang dakilang kuya niya ay isang normal na tao lang pala. Kung tutuusin siya, si Fang Zhang, ang pinili. Iyon ang katotohanan. Pagkatapos ay sinabihan niya si Fang Yuan na kailangan niyang magising sa katotohanan, ngunit nanatili itong may parehong mga matang walang emosyon. Tinitigan siya ni Zhang ng 1 segundo at pagkatapos ay umiwas ng tingin. Sa sandaling iyon, nagtaka siya, anong problema mo? Bakit wala ka man lang lakas ng loob na tumingin sa mata ng kuya mo? Nagbago na ako. Lubusan na akong nagbago. Ngunit dumaan si Fang Yuan at nagtanong, ano ang tinitingin-tingin mo? Tara na. Hindi nagustuhan ni Zheng ang anuman dito, ngunit patuloy na sumusunod sa anino. Nagsimula ng lumubog ang araw, at nakarating kami sa bahay ng tiyuhin, na nagsasabing sa isang iglap, pareho na silang 15 taong gulang.
Hindi ka panipaniwala na pareho silang naging Gu Master, lalo na si Fang Zeng. Sabi ng tiyuhin na labis niyang ipinagmamalaki, at kaya bibigyan niya sila ng 6 na primordial stones. Iniabot ito ng katulong habang sinasabi niya na para ma-refine ang guo, kailangan nilang gumamit ng maraming essence, kaya kakailanganin nila ang mga ito. Kinuha ito ni Fang Yuan ng walang imik, habang si Zeng ay nagpasalamat, tuwang-tuwa, at sinabing hindi niya akalain na makakatanggap siya ng ganito. Tumayo siya, sinabing dadalhin niya sila lagi sa kanyang puso, at hinding-hindi niya ito malilimutan. Pinaupo siya ng tiyahin at pinakalma, sinabing hindi man sila tunay na anak, ngunit palagi nila silang pinalaki at ipinagmamalaki yon. Para sa tiyuhin at tiyahin, para silang mga tunay na anak. Madalas pa nilang naiisip na kung maaari silang maging anak nila, iyon na ang pinakamagandang bagay sa mundo. Pagkatapos ay sinabi ng tiyuhin, mga bata, kinausap ko ang tiyahin nyo, at iniisip naming sa wakas ay ampunin na kayo ng tuluyan. Tunay na magiging bahagi na kayo ng pamilya. Fang Zhang, gusto mo ba yon? Agad siyang umiti, tuwang-tuwa, pinagdikit ang mga kamay, at nagsabi, mula nang mamatay ang mga magulang ko, palagi ko nang gustong magkaroon ng sariling pamilya. Ngumiti ang tiyahin at sinabing kung ganoon, dapat na niyang itigil ang pagtawag sa kanila ng tiyuhin at tiyahin. Si Zhang, tuwang-tuwa, tatay, nanay. At mumiti siya, sinabing napakabuti na magkaroon ng anak na tulad nito. Talaga, hindi na sayang na pinalaki nila sila bilang mga anak mula pa sa simula. Gayunpaman, nagbago ang lahat ng tanungin ng tiyuhin si Fang Yuan kung ano ang kanyang palagay. Umiling lang siya na nangangahulugang hindi. May sasabihin sana si Zeng, ngunit sinabi ng tiyuhin na ayos lang. Fang Yuan, hindi ka namin pipilitin. Bata, 15 taong gulang ka na. Kaya mo nang maging medyo malaya. Bukod pa riyan, may sapat kang lakas para dalhin ang dugo ng Fang. Naghanda pa nga ang tiyuhin ng 200 primordial stones bilang suportang pinansyal dahil hindi na tayo magkakasama. Nagulat si Zeng habang si Fang Yuan ay nagpasalamat lang at sinabing kung wala na silang sasabihin, aalis na siya. Habang paalis, sinasabi ni Zeng sa ama at ina na maghintay sandali na mali ang iniisip ng kanyang kapatid. Papayuhan niya ito ngayon at kakausapin. Ngunit sinabi ng tiyuhin na huwag, hindi na kailangang pilitin. Zeng, ang pagkakaroon mo ng A-rank na talento ay nagpapasaya na sa iyong ama at kontento na siya. At mula ngayon, lahat ng katulong ay ituturing si Young Master Zeng ng may malaking pag-ingat. Nagpasalamat siya, sinabing kung ganoon ay ayos na, aalis na siya. Ilang sandali pa, sinabi ng tiyuhin na tila nahalata ng lintik na si Fang Yuan ang kanilang mga plano. Ang totoo, sa loob ng mga regulasyon ng angkan, nakasaad na ang panganay na anak na lalaki, sa edad na 16 na, ay kwalipikadong magmana ng pamana ng pamilya. Ang mga magulang ni Fang Yuan, nang sila ay mamatay, ay nag-iwan ng kayamanan, at hanggang ngayon, ito ay pinamamahalaan ng tiyuhin at tiyahin. Hindi ito ang uri ng mana na mabibili ng 200 primordial stones, at kung inampon siya ng tiyuhin at tiyahin, mawawala rin sa kanya ang karapatan sa ganoong kayamanan. Ngunit ngayon, bilang isang malayang bata, dala niya ang pangalang Fang at, sa teorya, may karapatan siya. Ang tiyuhin, gayunpaman, ay nagdiriwang, sinasabing ayos lang. Kinuha nila si Zhang, at si Fang Yuan ay may rank na talento lamang. Ang tiyahin, gayunpaman, ay gustong malaman. Pero paano kung magpasya si Fang Yuan na gusto niya ang kayamanan? Ano ang gagawin natin? Sumagot siya na simple lang. Siya ay isang napakawalang disiplinang bata. Kailangan lang siyang mahuli na gumagawa ng isang malaking pagkakamali. Depende sa bigat ng kasalanan, baka gusto pa nilang tanggalin ang karapatan niyang matanggap ang mana ng kanyang mga magulang. Sabi ng tiyahin, magiging mahirap yon. Ang bata ay sobrang talino. Paano nila siya pipiliting magkamali? Sumagot ang tiyuhin na halata naman. Kung hindi siya magkakamali, kailangan lang nila siyang pagbintangan. Diyos ko, gusto mo na bang mamatay, tiyuhin? Sa susunod na kabanata, umiinom ng tsaa si kapatid na Zhang nang tumawag si Shen Kui. Young Master, handa na po ang inyong mainit na paliguan. Dalhin mo rito, babae. Tingnan mo kung paano siya pumasok. Nakangiti at nasa dilim, sinasabing, binabati ng abang lingkod na ito ang kanyang dakilang amo. Habang iniisip, sinayang ng tangang si Fang Yuan ang C-rank na talento, samantalang si Zhang ay may A-rank na talento. Mas madali siyang mapapasunod. Kaya ito na ang pinakamalaking swerte na maaari kong makuha. Wow! Isa nga siyang ahas. Bumubuhos ang ulan sa lungsod. Nasa bintana si Fang Yuan at nag-iisip, 3 araw at 3 gabi na ang nakalipas. Hindi tumitigil ang walang katapusang ulan na ito. Dahil kailangan niyang ikalat ang amoy ng alak para maakit ang uod na yon, imposibleng gawin yon sa ulan. Dahil mas malakas ang amoy ng ulan. Bukod pa riyan, kung lalabas siya sa anumang paraan at mananatili sa ulan, magtataka ang lahat kung ano ang dahilan niya sa pagkilos ng ganito, at alam ni Fang Yuan na hindi dapat maliitin ang mga nasa paligid mo. Isang hangal lang ang kikilos na parang tanga ang lahat sa paligid niya, at kaya naman sa sandaling ito, wala siyang pagpipilian kundi kanselahin ang kanyang paghahanap. Sa bintana, iniisip niya, well, hanggat ganito, hindi ko mahahanap ang uod ng alak. Ang pinakaligtas na opsyon ay i-refine ang Moonlight Dew. Gayunpaman, kung sa gitna ng prosesong ito ay nahanap ko ang alak, iyon ay mas magiging perpekto.
Pero mukhang ayaw akong tulungan ng tadhana. Gayunpaman, ganito talaga ang buhay. Palaging may dumarating na bagyo sa maaliwalas na kalangitan, at ang hindi inaasahan ay nangyayari anumang oras. Ang pinakahangal na bagay ay ang umasa na sa buhay, walang makakaharap na hadlang. Tumanggap na naman ng isang aral mula sa mahal kong si Fang Yuan. At nandoon siya, nag-ipon ng pinakamaraming primordial na esensya hanggat maaari. Siyempre, dahil ito ang batayan ng kapangyarihan ng isang Gu Master, ito ang enerhiyang kailangan para i-refine at gamitin ang alinman sa mga Gu. Ang mga guna ito, na siyang esensya ng langit at lupa, ang mga tagapagdala ng mga lihim ng mundo, at ang mga nagtatakda at nagbabago sa mga batas ng kalikasan. Mga buhay na nilalang na naglalakbay sa ilalim ng kalangitan, at bawat isa ay isinilang ayon sa sarili nitong kalooban. Kapag sinusubukan ng isang tulad ni Fang Yuan na i-refine ang isang Gu, nilalabanan niya ang kalooban ng kalikasan, at natural, ito ay lumalaban. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, at unti-unti, tumataas ang porsyento mula 1 hanggang 2 hanggang 8%. Sa 10 minuto, nasa 10, 12% na siya. Pagkalipas ng 30 minuto, mukhang nagsisimula ng ma-refine ang Moonlight Gu. Tinitignan niya ang kanyang kamay, sinasabing hindi naman ganoon kahirap mag-refine ng Gu, pero sa kanyang kamay, 6 na oras lang ito tatagal. Pagkatapos ng panahong ito, mauubos na ang enerhiyang ibinigay ni Fang Yuan, at ang pagsubok na palakasin itong muli ay kapareho lang ng pagsisimula sa umpisa. Sabi ni Fang Yuan na ang bawat refinement ay isang labanan ng pagkaubos. Na-refine niya ang kalahati ng Gu pero nagastos na niya ang 3 kapat ng kanyang esensya. Kaya naman sa proseso ng refinement, palaging nauubos ng tuluyan ang enerhiya. Kailangan niyang bawiin ang ganoong enerhiya at, muli, bumalik sa pag-refine ng tuloy-tuloy. Ito'y isang laban sa pagitan ng pagkalas ng Gu at ng pagbuhos niya ng lahat ng enerhiyang mayroon siya. Ginagamit niya ang mga primordial na batong iyon para pabilisin ang natural na pagbawi ng kanyang enerhiya. Ang problema ay pagkalipas ng 30 minuto, halos hindi niya napuno ang kanyang buong reserba dahil mayroon siyang rank C na talento, at ang issue ay mayroon lang siyang 6 na bato. Walang paraan para maikumpara siya sa mga tao mula sa pamilya Gu o pamilya mo na may suporta ng lahat ng elders, o kahit na subukang makipagkumpetensya kay Zeng. Ang totoo, mula sa simula wala siyang tsansang manalo dito. Siguro dapat niyang ibahin ang kanyang focus at bumalik sa paghahanap sa Liquor Gu. Dahil doon, tumayo siya, napansin na tila humina na ang tunog ng ulan. Pagkatapos ng 3 araw at 3 gabi, sa wakas ay may pagkakataon na siya. Pero sa mismong sandaling iyon, may kumakatok sa pinto, tinatawag si Fang Yuan, nagkokomento tungkol sa bagyo, at sinasabing dinalhan siya ng pagkain at alak. Ito na ang perpektong pagkakataon para pakalmahin ang kanyang puso. Tignan mo kung sino ang nandoon. Si Shen Kui sa pinto, at sinabi niyang pumasok siya dahil dumating siya sa perpektong sandali dahil gutom na siya. Wow! At dumating siyang bihis na bihis. Isinuot niya ang lahat ng accessories, ang babae. At sinabi niyang hindi na niya kailangang buksan ang kahon para maamoy ang hindi kapanipaniwalang bango. Talaga, gusto niya ang lahat ng nasa kahon na yon. Nagsimula siyang maghain. Teka, may nakikita ba akong birding bagay? Hindi ko alam. Tinawag niya siya, hinila ang kanyang braso, sinabing umupo siya dahil ngayon, nagkalakas ng loob ang lingkod na samahan siyang uminom. Oh, ano ito? Iniaalay ang sarili sa kanya. Sinasabing matagal nang may gusto ang lingkod na ito kay Fang Yuan. Ano man ang ranggong makamit niya, gusto niyang laging nasa tabi niya. At ngayong nasa mahirap siyang sandali, nandyan siya para ibigay sa kanya ang lahat ng aliw na gusto niya. Wow! Lumapit siya ng husto, sinasabing handa niyang ibigay ang buong katawan niya at higit pa. Kinuha niya ang alak, uminom ng kaunti, at sinabi sa kanyang samahan siya ngayong gabi. Pero nakatitig sa kanya ng maigi si Fang Yuan, tinatanong kung hanggang kailan siya magpapanggap. Nalilito ang babae, nagtataka kung ano ang nangyayari. Fang Yuan, sabihin mo sa akin, ano ang gusto mo? Diyos ko! Sinimulan niya itong sakalin. Binuhat niya ito, sinasabing tila ipinadala siya ng kanyang tiyuhin at tiyahin para akitin siya. Siguradong may iba pang tao sa labas ng hagdan, handang pasukin ang lugar na ito. Diyos ko! Hinigpitan niya ang pagkakasakal sa leeg nito. Naghiganti ba siya o nananamantala? Grabe! Wow! Tinanong pa niya kung talagang iniisip niyang gagana sa kanya bilang taktika ang tambak na laman sa katawan niya. Wow! Ibinagsak niya ito sa sahig, hinawakan ulit sa baba, at tinanong kung gusto na ba talaga niyang mamatay ngayon. Kinakabahan siya, sigurado na papatayin siya ni Fang Yuan doon. Nakulong siya sa hawak ng demonyo, habang sinasabi nito na dahil lang sa nagsilbi siya sa kanya ng maraming taon, hindi siya mamamatay ngayon. Alam niya na ang hangarin nito ay makatakas sa pagkaalipin, kaya dapat niyang hanapin ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki, na isang tanga. Ngayon ay dapat na siyang maglaho mula roon. Nanatili si Shen Kui sa labas, ipinapakita sa atin ang isang hindi kapanipaniwalang tanawin. At lumipat ang eksena kay Fang Yuan, sinasabing ito ay isang magandang patibong, mas interesante kaysa sa nakaraang buhay. Ang kabaitang ito mula sa tiyuhin at tiyahin, malalim niyang maaalala.
May isang kasabihan, ang matalinong tao ay ang nakakakita at umiiwas sa panganib. Kapag hindi sapat ang lakas, mga hangal lang ang naglalagay sa sarili sa panganib. Iyon ang pinakapangunahing kasabihan at lumipat tayo ng eksena. Habang tinutugis nila ang ating si Fang Yuan, naghanap siya ng hotel sa syudad para makalayo sa baliw na tiyuhin na ito. Umorder siya ng ilang banga ng alak, pagkain, at nasa labas tayo ng bakuran. Sa sandaling ito, wala siyang sapat na bato para i-cultivate ang Moonlight Dew, at hindi pa rin sinuswerteng mahanap ang Liquor Dew. Ang pag-asa niya ay kapag nahanap niya ang Liquor Dew, na nasa isang kuweba, makakahanap din siya ng mas maraming bato doon. Iyon ang magiging pinakamadaling paraan para malutas ang lahat ng problema. Kung hindi, kailangan niyang tanggapin na isa sa pinakamabagal ang kanyang cultivation at maghanap ng ibang pagkakataon. Ang problema ay isang linggo na siyang araw-araw na naghahanap sa nilalang, at wala pa rin itong ipinapakitang anumang senyales. Habang kumakain siya ng mahinahon, nagsimulang sumigaw ang mga lalaki, humihingi ng isa pang baso ng alak. Nag-aaway ang mga lalaki, kumakain, nang humingi ang isa sa kanila ng pinakamasarap na alak na mayroon sila. Nagbabala ang tagapagsilbi na medyo mahal ang pinakamaganda nilang alak. Ang mga matatapang na lalaking tulad nila ay tiyak na may perang pambayad, pero mabuting malaman na ang alak na ito ay nagkakahalaga ng 2 primordial na bato bawat banga. Gulat na gulat ang mga lalaki kung sino ang gagastos ng primordial na bato para bumili ng ganoong alak. Malinaw na sinusubukan ng bastardo na lokohin ang lahat. Tapos tumayo ang isa sa kanila at nagsabi, niloloko ng taong ito ang lahat. Umalis na tayo sa lugar na ito. Hanggang sa sinabi ng isang lalaking may asul na bandana na kung wala silang pera, dapat manahimik na lang sila at umalis sa lugar na ito. Siguro nagtatrabaho siya roon para gawin yon. Dahil sa sandaling iyon, tumayo ang isa pang lalaki, sinasabing gusto niya ng isang banga ng alak na iyon ngayon. Nagpasalamat lang ang tindero, inilapag ng malakas ang banga sa mesa. Pagbukas nito, kumalat ang amoy na sa totoo lang ay madilaw kaya hindi ito mukhang mabango pero gustong-gusto ng mga lasing. Habang sinasabi ng mga ngalakal na ang green bamboo wine na ito ay doon lang makukuha. Si Fang Yuan mula sa sulok ay nagmamasid. Alam niyang nagsasabi ng totoo ang lalaking ito. Ang ibang lugar ay nagbebenta lang ng mga karaniwang alak. Ang lalaking nagtanong kung pwedeng bumili, gayunpaman ay nag-aalangan na ngayon. Hindi niya akalain na dadalhin talaga ito ng lalaki at ngayon kailangan niyang magbayad ng 2 bato. Ngunit para maiwasan ang kahihiyan, sumigaw siya, sinasabi sa lahat na uminom na siya ang taya ngayong araw. Sinasabi ko sa inyo, ang asul na bandana ay may epekto sa palengke na ito. Sabi niya, hindi sapat ang banga para sa 6 na tao. Kung gusto nilang lahat uminom, kailangan pa nilang bumili. Ang lalaking bumili ay nagsimulang mawala ng pasensya, at gusto nang hamunin ang isa sa away hanggang sa lumingon ang lalaking may bandana, at nakita nila sa kanyang baywang ang plaka ng isang rank 1 Go Master. Sa sandaling iyon, natigilan ang mga hangal at tinanong ng lalaki kung gusto ba talaga nilang makipag-away. Halata namang takot ang lalaki, pero papalapit na ang isa. Kinuha niya ang banga, sinabing napakabango talaga, at sinabi ng lalaki na sa kanya na lang ito. Ito'y parang paghingi ng paumanhin sa dakilang Panginoon. Gayunpaman, inihagis niya ang banga sa lupa, sinasabing hindi niya tatanggapin ang anumang paumanhin. Buong buhay siyang naghahanap ng primordial stones, at ang mga hangal ay gumagastos ng mga bato para sa alak. Tila, ang intensyon ng lahat doon ay hiyain siya. Umiling ang mga hangal, nagsabing hindi, sabay yuko at ibinigay ang lahat ng mayroon sila. Nagkomento si Fang Yuan tungkol sa plaka, na nangangahulugang isa siyang rank 1 na cultivator. Bukod pa roon, mukha siyang mga 20 taong gulang. Sa ganoong dami ng essence, malamang nasa simula pa lang siya ng unang yugto. Sa pag-abot ng 20 taong gulang sa simula ng unang yugto, malamang ay mayroon siyang rank E na talento, na halatang mas mababa kay Fang Yuan. Hindi pa nito isinasaalang-alang ang kakayahan sa pakikipaglaban. Ganoon pa man, ibinigay ng lahat ng tao ang kanilang mga bato. Ang pinakamahinang Go Master ay ganap na naiiba sa isang mortal. Iniisip lang ni Fang na hindi kailanman nagbabago ang kalikasan ng mundo. Kinakain ng mas malaking isda ang mas maliit na isda, inihahambing ito sa China kung saan siya nanggaling. Ang kaibahan lang, sa mundong ito, mas madaling makita ang mga bagay. Pagkatapos ay may nagsabi kay Jiang Ye na naturuan na niya ng leksyon. Tama na ang pakikipaglaro sa mga mortal. Paalis na sana siya nang lumingon siya, at sinabing gusto niyang makita kung may maglalakas loob na uminom ng green bamboo wine na yon. Natatakot ang mga mahihina. Halata namang wala silang lakas ng loob, ngunit patuloy pa rin ang amoy mula sa banga. Dahil doon, siya mismo ang naglagay ng mga chopsticks sa mesa. Sabi ni Fang Yuan, gusto niya ng isang banga ng alak na yon ngayon. Nagulat ang lahat, habang ang lalaking may galit na ekspresyon ay lumingon. Nakatitig ang lahat kay Fang Yuan, na kalmado pa rin gaya ng dati. Pagkatapos ay sinabi niya, iyan ang aking junior brother. Pinanood ng lahat habang tumatayo ang bida. Dinala ng mga ngalakal ang alak kay Fang at umalis na siya. Akala ko magkakaroon ng away pero ayaw nilang makipag-away sa isang Go Master. Ang susunod na eksena ay tungkol sa isang henyo na lumitaw 300 taon na ang nakalipas sa angkan ng Guiyu
may napakalaking talento, at isang taong nag-cultivate hanggang rank 5 sa murang edad. Siya ang sagisag ng pangako at responsibilidad. Gayunpaman, siya rin ang nagsakripisyo ng sarili para protektahan ang mga taga-nayon at namatay sa isang malagim na labanan. Bagamat sa labanang ito rin niya napaluhod at napagmakaawa ng tawad ang Wine Monk. Ngunit sa huli, namatay siya dahil sa isang patraidor na atake ng walang hiya, at ito ang isa sa mga pinakakilalang kwento sa angkan ng Guyu. Sa nakaraang buhay ni Fang, sa loob ng isang buwan mula ngayon, may isang taong nakahanap ng liquor worm. Ito ay noong natagpuan ang mga labi ng Wine Monk kasama ang pamanang iniwan niya. At dahil doon, naging isa siya sa mga pinakakilalang tao sa nayon. Iniisip ni Fang Yuan na noong una, hindi niya napagtanto ang pinakahalatang bagay sa lahat. Kung sakaling mahanap niya ang lahat ng kayamanan ng lalaking ito, walang dahilan para magpasa siya ng anumang impormasyon sa angkan. Wala siyang obligasyong makaramdam ng anumang karangalan sa pagiging bahagi ng angkan ng Guyu. Lahat doon ay may kasakiman sa kanilang mga puso, kaya bakit niya ibibigay ang anumang uri ng kayamanan sa mga nakatataas sa angkan? At ngayong naubos na niya ang halos lahat ng kanyang pera para bilhin ang alak na ito, oras na para sa huling pusta. Lahat o wala na ito ngayong gabi. Ang ulan na bumuhos sa loob ng 3 araw ay napakalakas, ngunit ngayon ang hangin ay mas malinis kaysa dati. Bukod pa rito, hindi naman masama ang mga naunang paghahanap dahil mas naintindihan niya kung saan maaaring namatay ang Wine Monk. Sa lahat ng mga salik na ito na nagtutugma, naniniwala siyang ang pinakamalaking pagkakataon ng tagumpay ay sa gabing iyon. Ang likido ay nahulog sa bato, at ang bango ay kumalat sa buong kabubatan. Tumingin si Fang Yuan sa gilid, pumunta sa isa pang bato, at nagbuhos pa ng kaunti, na lumilikha ng ilang mga punto na may amoy ng alak. Nagpatuloy siya sa paglalakad sa mga palumpong, nagbubuhos ng kaunti sa bawat bato sa lugar hanggang sa oras na para ibuhos ang huling patak. Nahulog ito sa bulaklak, pumatak sa dahon, habang nanonood si Fang Yuan. Kumalat ang amoy at ngayon sigurado na siya. Walang paraan para mahanap niya ang liquor worm. Dahil 2 primordial stones na lang ang natitira at kailangan pang i-refine ang Moonlight Guo, wala na siyang gaanong magagawa. Hindi na siya pwedeng sumuong sa panganib. Minsan, ganyan talaga ang buhay, puno ng mga mapangakit na layunin na tila malapit mo nang maabot. Ngunit habang papalapit ka, mas maraming liko at pagbabago ang lumilitaw hanggang sa kalaunan, hindi mo na ito maabot. Iyon ang kawalan ng kapangyarihan ng buhay, at kasabay nito, ang alindog ng pagiging buhay. Pinagmasdan niya ang buwan, isang kuliglig, at nagpa siya na oras na para bumalik. Gayunpaman, sa kanyang pagbabalik, habang umiihip ang hangin, lumingon siya at nakakita ng isang nilalang na kumikinang sa gitna ng kawayan. Sa itsura pa lang, malalaman mo agad na ito ang liquor worm. Ang problema ay isa itong napakabilis na nilalang. Kung lilipad ito, hinding-hindi niya ito mahuhuli. Kailangan niyang maghintay na malasing ito dahil doon lang ito bumabagal ng husto at doon lilitaw ang kanyang pagkakataon. Tumalo ng uod mula sa sanga, lumipad na parang bala, bumagsak sa lupa, pumunta sa dahon, at nagsimulang uminom. Pagkatapos ng ilang minuto, nakita ni Fang Yuan na masayang-masaya ito at lasing na lasing. Pumunta ito sa isa pang bulaklak at nagsimulang uminom muli, masayang-masaya, nakangiti. Ang cute! Pagkatapos, tila napapalibutan ito ng isang kakaibang aura at nagsimulang lumutang sa harap niya. Papalipad na ito pero mas mabagal na ngayon at hinahabol na ni Fang Yuan. Takbo, batang demonyo, takbo, tumatakas ang nilalang. Anak, basain mo ang iyong mga paa. Diyos ko, nahulog ito sa talon. Nasaan na ito? Ngayon alam na niya kung nasaan ang kayamanan, at dahan-dahan, tinawid niya ang talon at natagpuan ang sarili sa loob ng isang kuweba. Dinaanan niya ang makipot na landas, iniisip na doon, maaari siyang makahanap ng isang tusong ahas, isang makamandag na palaka, at marahil anumang uri ng patibong. Lahat ng ito ay posibleng mga pananambang na iniwan ng Wine Monk, o baka naman wala talagang anuman. Nakita niya ang maalamat na liwanag sa dulo ng lagusan, sumulong hanggang sa mailagay niya ang kanyang kamay, at nakalabas sa kabilang panig. Naguguluhan siya. Kailangan niyang maglakad ng malayo at hindi niya akalain na makakalusot talaga siya roon. Marahil, sa sandaling ito, nasa puso siya ng bundok. At doon, nakikita na niya ang ilang mga bulaklak na may konsentrasyon ng Guo. Bawat uri ng enerhiya ay pumipili ng anyo nito, tulad na lang, halimbawa, ng liquor Guo na nagpa siyang mag-anyong isang uod sutla. Ang iba ay nag-aanyong bulaklak, halaman, at puno. At ngayon, doon, sa gitna ng puno, ay naroon ang antuking lasenggo. Wow! Inabot niya lang ito, kinuha, at inilagay sa kanyang bulsa. Nang bigla siyang tumingin sa gilid at nakita ang kalansay ng lintik na Wine Monk. Sa sandaling iyon, bigla na lang, malapit na niyang lampasan ang lahat nang biglang may nagtanong kung ano sa tingin niya ang hinahawakan niya. Sa sandaling iyon, nakaalerto si Fang Yuan, iniisip kung nasundan ba siya. Marahil ang kanyang madalas na paglabas ay nagdulot ng hinala o atensyon ng ibang tao, o baka naman may pinadala ang kanyang tiyuhin. Sa sandaling iyon, napakaraming ideya ang nagsimulang pumasok sa isip ni Fang Yuan habang sinusubukan niyang humanap ng solusyon para makalabas sa sitwasyong ito.
Nasa unang yugto pa lang siya at wala pang vital go na nangangahulugang wala siyang paraan para lumaban. Kaya paano siya makakaalis sa sitwasyong ito na napakahina niya? Biglang sinabi ng boses, nalason na kita, at sa loob ng 7 araw, magiging isang supot ka ng dugo. Nagtanong si Fang Yuan kung gusto niya ang liquor worm at sinabing ibibigay niya ito. Gayunpaman, bigla na lang, nagsasalita mag-isa ang boses, sinasabing ibibigay nito ang lahat ng gusto niya, nagmamakaawa lang na patawarin siya ng wine flower monk. Sa sandaling iyon, may napansin si Fang Yuan na kakaiba at lumingon siya. Sa tila isang projection, nandoon ang wine monk na kaharap ang alamat ng angkan. Sabi ng monk, kahanga-hanga na naabot niya ang rank 5 sa murang edad. Gayunpaman, nakakahiya na hindi niya inaasahan na magiging kaawa-awa ang binata sa laban. Nakilala ni Fang ang lahat, at ang binata ay nakaluhod sa sahig na umiiyak, sinasabing hindi man lang siya karapat-dapat sa dumi sa ilalim ng paa ng monk. Nawala siya sa sarili nang hamunin niya ito ng ganoon. Alam ni Fang, ang lalaking iyon ay ang dakilang pinuno ng ika-4 na henerasyon, at tumatawa ang monk, sinasabing may lakas ng loob ang bastardo na sabihin ang ganoong bagay. Pumunta siya sa lugar na ito ng taos puso upang makipagpalit ng primordial stones para sa Moon Orchid. Gayunpaman, ang binata ang may masamang intensyon, nagkunwaring tinatanggap siya, at nagbigay ng inuming may lason. Gayunpaman, siya na nakaligtas at matagal nang dala ang parehong pangalan, ay hindi basta-basta malalason. Kung tinanggap ng binata ang tulong ng angkan, sana nanalo siya, pero hindi man lang iyon. Gusto niyang harapin siya mag-isa para gamitin ang ulo ng monk para palakasin ang kanyang reputasyon. Patuloy na nagmamakaawa ang ika-4 na pinuno na iligtas ang kanyang buhay, sinasabing magdadala ang angkan ng hindi mabilang na primordial stones. Hinawakan niya ang binti ng monk at sinabing manunumpa siya ng walang hanggang katapatan hanggang sa katapusan ng panahon. Pagkatapos ay nagbabala ang monk na sa isang paraan lamang siya maliligtas. Bawat linggo, pupunta siya para tumanggap ng 3,000 Moon Orchids, at bilang kapalit, aalisin niya ang lason sa kanyang katawan para sa isa pang linggo. Ang ika-4 na elder na naglalaway ay nagpasalamat sa kanya, sinasabing napakamaawain niya. Gayunpaman, bigla na lang siyang napalibutan ng lason at sinampal ang ika-4 na pinuno. Ginamit niya ang isang pamamaraan na tinatawag na anino ng buwan. Hindi lamang ito isang pamamaraan na mahirap mapansin, kundi ginagawa rin itong napakahirap gamitin ang primordial sea ng isang tao. At ngayon ay nagbago na ang ihip ng hangin dahil ang monk na ang kailangang sumuko ng masunurin at maglingkod magpakailanman. Gayunpaman, ginamit ng monk ang kanyang pisikal na lakas at sinuntok sa dibdib ang ika-4 na pinuno na nagpatalsik sa kanya habang ang iba pang mga elder ay sumisigaw na patayin ang demonyong ito at ipaghiganti ang angkan. Nabaliw ang demonyo, ngunit tila naharangan ang kanyang kapangyarihan, o dapat sana. Diba? Dahil sinusuntok niya ang lahat. Ang mga braso ay naghihirap. Sugatan ang lahat. Mukhang hindi ito gumana. Gumalaw siya para atakihin ang ika-4 na pinuno, ngunit sa sandaling iyon, hindi siya gumalaw. Tila, hindi niya kaya. Naubusan siya ng lakas para tapusin at sinabing babalik siya sa hinaharap. Tumalon siya sa magkabilang panig at, tila, tumakas na. Balik tayo kay Fang Yuan, na nakita ang lahat ng ito at ngayon ay alam na ang buong kwento, na isinalaysay gamit ang isang nilalang na tinatawag na Go of Photo Audio, na parang isang insect camera. At ngayon alam na ni Fang Yuan ang totoong kwento kung sino talaga ang mas malakas at kung ano ang itinatago ng angkan, at ito mismo ang dahilan kung bakit hindi kailanman nakuha ang kayamanang ito. Walang may gusto sa kapangyarihan ng monk na ito, dahil hahantong ito sa kwento na, sa katunayan, nagtaksil ang ika-4 na pinuno, at para sa bida, mas maganda pa. Wala na siyang balak na ibahagi ang kayamanang ito kaninuman, lalo na ngayon. Ang tanging problema ay nangangahulugan ito na maaaring may nakakaalam at ano ang mangyayari kung matuklasan siya. Gayunpaman, sa buhay na ito, wala kang makukuha kung hindi ka susugal. Dahil doon, sinira niya ang mga ugat at puno at binali pa ang mga buto. Wow! Patawarin mo ang kalansay, bata. Nahanap niya ang kanyang maliit na supot doon at wow! Walang laman, mayroon lamang 15 primordial stones. Iniisip ni Fang na malamang ginamit ng monk ang karamihan sa mga bato na mayroon siya bago mamatay para subukang gumaling. Kahit papaano, sapat na ang 15 para sa kailangan niya. Nakakatuwa na karamihan sa mga gu sa kuwebang iyon ay namatay na. Kahit na ang anino ng buwan na siyang pangunahing ginamit ng monk. Ang tanging nakaligtas ay ang recording at ang liquor. Marahil iyon ang dahilan kung bakit gumagala ang liquor worm na naghahanap ng enerhiya at alak. Dahil ang recording gu ay isang beses lang nagre-record at isang beses lang magagamit, nandoon na ito mula pa noon. At ang tanging dahilan kung bakit hindi kinain ng monk ang liquor gu ay dahil ito ay isang level 1 na nilalang para sa mga nagsisimula. Gayunpaman, para kay Fang Yuan, na nagsisimula pa lamang, ito ay isang napakalaking kayamanan. Ngayon hindi niya alam. Dapat ba niyang ipasa ang ilang impormasyon tungkol dito sa angkan? Maaari rin niyang ibenta ang impormasyong nakuha niya mula sa recording gu sa ibang mga angkan. Ang mga kumakalaban sa kanyang angkan ay tiyak na magbabayad ng malaki para malaman ang lahat ng nangyari. Gayunpaman, gagawin siyang nakadepende sa isang bagong angkan,
at sa buhay na ito, determinado siyang mabuhay para lamang sa kanyang sarili. Dahil doon, habang nilalanghap ang hangin sa labas, humanga siya na ang talon ay mas mukhang isang kuweba sa ilalim ng lupa. Ngayon ay malinaw na kung bakit walang sinuman mula sa angkan ang nakahanap nito. Malinaw na, lahat ng ito ay isang malaking sikreto, ngunit wala nang iba pang mahalaga. Ang kayamanan ng monk ay nahukay at ninakaw ni Fang Yuan. Medyo nakakadismaya ang laman, pero ayos lang. Ngayon kailangan na lang niyang bumalik sa bar at i-refine ang guo na ito. Hanggat magagawa niya yon, magiging kwalipikado siyang manatili sa mga dormitoryo ng akademya, at, syempre, makakakuha rin ng mga mapagkukunan mula sa angkan para sa paglilinang. Ang problema ay maaari na lamang siyang manatili ng ilang araw sa bar na iyon dahil medyo mahal ito. Kahit papaano ngayon, mayroon siyang 17 bato. Ang problema ay dahil nasa rank 6 siya, mas maraming bato ang ginagamit niya kaysa sa karaniwan para mag-level up. Hindi pa banggitin na ang liquor guo ay isang buhay na nilalang, at ang mga buhay ay laging may mas matinding pagnanais na mabuhay. Kung ang midnight guo ay gagamit ng 5 hanggang 8 bato, ang liquor guo ay aabot hanggang 16 na. Iyon ay dahil, kahit na pareho silang rank 1, malinaw na mas bihira ito, at mas mataas din ang hirap ng pag-refine. Sa madaling salita, sa 17 na mayroon siya, malaki ang tsansa na matapos ang refinement na ito na isang bato na lang ang natitira. Nagsimula ang susunod na kabanata sa isang taong kumakatok sa pinto at tamad na binuksan ito ng lalaki sa bar. Malinaw na, ang magulong si Fang Yuan ang nakatitig sa kanya. Medyo nailang ang matanda at nagtanong kung gusto niyang kumain, kung dapat ba niyang abisuhan ang kusina, kung may kailangan siya. Sinabi ni Fang Yuan na wala sa mga yon. Gusto lang niya na ihanda nila ang mainit na tubig para makapaligo siya. Nagpasalamat ang lalaki at sinabing maaari na siyang bumalik sa kanyang silid, na ihahanda agad ang kanyang hiling. At nang umalis siya, naisip niya, ang maging isang Go Master. Kung may talento lang ako sa paglilinang, napakaganda sana ng mundo. Narinig ito ng bida at naisip na, ang Go Master ay may talento at kapangyarihan na lampasan ang mortal, ngunit napakataas ng halaga para sa lakas na ito. Nakakatuwa, ngunit ang landas ng isang Go Master ay nangangailangan ng malaking yaman. Kailangan niyang linangin ang kanyang mga gyu, kumuha ng mga primordial stones, mga gamit sa laban, mga refinement, at marami pang ibang bagay. At kung gaano kalakas ang antas ng isang master, mas maraming mapagkukunan ang kailangan niya. Kung walang malakas na suporta, ito ay isang napakahirap na landas. Dahil doon, isang kandila ang sinindihan. Inilagay ng lalaki ang balde sa silid at umalis. Naghugas si Fang Yuan, medyo relax, at pagkatapos ay natulog, habang iniisip na ngayon, sa wakas, nakuha na niya ang lintik na liquor worm. Mas mahalaga pa kaysa sa Moonlight Goo sa simula, dahil pinapataas nito ang latent talent ng isang master. Hawak niya ito. Nagsimulang lumawak ang aura, at ipinikit niya ang kanyang mga mata. Nagsimulang maubos ang Primordial Sea, at sinabi niyang interesante na nasa simula pa lang siya ng unang yugto, pero sa pamamagitan lang ng pagpino sa nilalang na ito. Aabante siya sa intermediate level ng unang yugto, at ang ganda ng benepisyong ito ay hindi sukat akalain. Patuloy niyang itinuon ang lahat ng kanyang enerhiya sa paligid ng maliit na uod, na nandoon at gumagalaw-galaw habang nakatitig sa kanya. Napagtanto ni Fang Yuan na ang lintik na bagay na ito ay may malakas na mental resistance. Kung ganito ang takbo, kailangan niya talagang gamitin ang doble ng enerhiyang ginamit niya para subukang paamuin ang Moonlight One. Gayunpaman, anuman ang kapalit, handa siyang magbayad. Patuloy na nauupos ang kandila. Patuloy siyang pinagpapawisan at naiipon ang enerhiya sa paligid nito. Kaunti na lang ang natitira sa kandila, at patuloy na lumalawak ang liwanag sa labas ng kwarto habang nakatitig siya rito. At ngayon napagtanto niya na ang Goo na ito ay marahil ang Goo na pag-aari ng Wine Monk, isang nilalang na nooy nasa rank 5. Ngunit pagkatapos ng maraming taon na walang sustansya, ito ay nanghina. Ito lang ang makapagpapaliwanag sa resistensya ng nilalang na ito, at sinasabi sa kwento na totoo ito. Sinamahan ng Goo na ito ang Wine Monk sa loob ng maraming siglo. At matapos pagdaanan ang lahat ng pinagdaanan nito, mas mahirap itong pinuhin kaysa sa isang Goo na matatagpuan sa kalikasan. Kung si Fang Yuan ay isang rank 2 o 3 cultivator, marahil ay gagastusin niya ang 16 na, ngunit ibang-iba ang isang ito. Tila, 30 ang pinakamababang sapat, at ngayon ay mas naging mahirap ang mga bagay-bagay kaysa sa inaakala niya. Ang problema ay gumastos siya ng napakaraming enerhiya na pati tiyan niya ay kumukulo na. Nagpasya siyang bumaba para kumain habang iniisip kung paano siya makakakuha ng mas maraming primordial stones. Subalit, nang isusubo na niya ang pagkain, lumitaw si Zeng na sumisigaw, gustong malaman kung ano ang ginagawa ng kapatid niya na nakatira sa isang lugar na tulad nito ngayon. Bakit hindi siya umuwi, at bakit siya nakatira sa isang inn? Hindi sumasagot ang bida, at nagpatuloy si Zeng, gustong malaman kung ano ang ginawa niya kay Shen Kui. Mula nang bisitahin siya nito kagabi, hindi na ito tumigil sa pag-iyak. At noong sinubukan niyang aliwin ito, lalo lang itong umiyak. Si Fang Yuan naman, tinitigan lang siya at walang pakialam sa kahit ano at bumalik sa pagkain.
Habang si Zeng ay patuloy na sumisigaw, gustong malaman kung paano siya nagkaganyan, si Shen Kui ay naglingkod sa kanya ng maraming taon, at lagi niyang nakikita kung gaano ito kabait at maalaga sa kanya. Alam niyang naliligaw ng landas ang kanyang kapatid, at naiintindihan niya ang pagkadismaya nito. Ngunit kahit na rank nilang ang natanggap niya, hindi iyon nagbibigay sa kanya ng karapatang ibunton ang galit sa iba dahil sa kamalasang naranasan niya sa buhay. At pagkatapos ay sinampal ni Fang Yuan ang mukha ni Zeng. Wow! Sabi ni Fang Yuan, wala kang kwentang hayop. Ganyan ba ang tono ng boses na ginagamit mo sa kapatid mo? Si Shen Kui ay isang alipin lang ng pamilya, kaya bakit ka nagkakaganyan sa pamilya mo dahil lang sa isang babaeng tulad niya? Ang masama pa, sa sitwasyong ito, maintindihan mo silang pareho. Kahit alam nating si Zeng ang kontrabida, niloloko lang siya at hindi niya alam. At ngayon, nandoon na siya, kapatid. Sinaktan mo ako. Hindi mo pa ako sinaktan kailanman. Gayunpaman, nagsisimula ng mangibabaw ang galit. Sabi niya, alam kong nakatanggap ako ng A-talent habang ikaw ay rank nilang, pero hindi mo rin ako masisisi doon. Ang kalangitan ang isa pang sampal sa mukha. Sinabi ni Fang Yuan na isa siyang hangal at inosente. Nakalimutan na niya siguro kung sino, mula pagkabata, ang nag-alaga sa kanya. Nang mamatay ang mga magulang at humirap ang buhay, siya ang nag-alaga sa kanyang kapatid. Nang magbigay ng pagkain at damit ang mga tiyuhin, siya ang nag-abot ng damit kay Zeng. Nang gusto ng mga tiyuhin na magtipid sa gastusin para kay Zeng, siya ang kumontra sa mga tiyuhin at humiling na dagdagan ang pagkain. Siya rin ang humiling ng alipin para sa kanyang kapatid. Siya ang nagprotekta sa kanya sa kalye mula sa mga gustong manakit sa kanya. Napakaraming bagay na ginawa niya para sa kanyang kapatid na hindi na kailangan pang banggitin. Pero ngayon, heto siya, nagtataas ng boses laban sa kanyang kapatid dahil lang sa isang alipin. Pero ayos lang. Wala na rin siyang pakialam dahil tinalikuran na niya ang kanyang mga magulang at kinilala ang pamilya ng iba. Hindi na rin siya ang kanyang kuya. Natakot si Zeng at sinubukang magpaliwanag, sinasabing kilala rin niya si Fang Yuan dahil laging ninanais ni Yuan ang pagmamahal ng isang pamilya. Pero ang tanging sagot ni Fang Yuan ay mula sa araw na ito, hindi na sila magkapatid. May gustong sabihin si Zeng pero lumapit siya at sinabing, alam kong gusto mo si Shen Kui, hindi ba? Wala akong ginawa sa kanya kailanman. Isa pa rin siyang birhen na dalisay at hindi pa nagagalaw. Bigyan mo ako ng 5 primordial stones, at mula sa araw na ito, siya na ang iyong personal na alipin. Nauutal si Zeng sa kanyang mga salita, at sinabi sa kanya ng bida na magpakatotoo na. Normal lang ang pag-ibig, at kung sa tingin niya ay hindi ito nagkakahalaga ng 6 na bato, kung gayon, ganoon na nga. Dahil doon, inabot ni Zeng ang isang supot, sinasabing wala na siyang 6 na bato. Ito na lang. Ito, tiningnan ng ating bida at nakitang mayroon siyang 5 at kalahati, dahil ginagastos na niya ang lahat para pinuhin ang Moonlight Go. Gayunpaman, mas ilalapit siya nito sa kanyang layunin, kaya kinuha niya ito at sinabihan ang kapatid na maglaho na. May gustong sabihin si Zeng, ngunit nagbabala si Fang Yuan na kung magbabago ang isip niya, pagsisisihan niya ito, kaya mas mabuting maglaho na siya sa kanyang paningin. Dahil doon, tahimik na umalis si Zeng. Pumunta siya sa pinto, umalis, tumingala, at mumiti, sinasabing mapapasa kanya na ngayon si Shen Kui. Sa wakas,